Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 721 hanggang 730. Ang dakilang security guard. Kabanata 721. Ang babaeng ito na nagngangalang Layla Dodson ay walang iba kundi si Mary Berger, ang asawa ni Anais Dillon, na sumama kay Yusuf Zoc sa halagang 50 sentimo lamang. Oo, si Mary Berger iyon, ang munting asawang ito ay dating isang sunod sa moda, syempre, isa rin siyang matigas na karakter. Matapos makihalubilo kay Zoc at sa grupo nito, wala rin siyang tigil sa paggamit ng Blade and Fire. Naalala ni Goldcoin noong pumasok sila sa Dragon Gate, binigyan pa nga ni Zoc si Mary Berger ng granada. Noong magkasama pa sila ng mga kapatid niya, ang Goldcoin ang pinakagusto nilang apihin. Gaano man kahusay o kasama ang kanyang ginawa, ang Goldcoin ay palaging nauuwi sa pagkabangga at pagbugbog ng kanyang mga kapatid. At ngayon, muli siyang pinalo at binugbog ni Mary Berger, ngunit habang ginagawa ito, tumatawa at umiyak din siya, mayroong saya at lungkot, pati na rin ang pag-alala. Siyempre, tinanggap ito ni Goldcoin, at patuloy din na humajijek. Pagkatapos niyang magsawa, umupo si Mary Berger ng malakas, saka nagtimpla ng isang tasa ng tsaa. Biglang tumalon ang Goldcoin at itinuro ang dalawang aliping pagong, sabay sigaw ng, "Takbo kayo! Tumakas! Kumuha ka! Kumuha ka ng bagong damit, at umorder ka ng mga putahe sa Immortal Taste Residence at ipadala mo rito, dali!" Agad na tumakbo palayo ang dalawang aliping pagong. Memphis, nasaan si Anais Dillon? Matapos makita ang dalawang aliping pagong na tumatakbo palayo, agad na hinawakan ni Goldcoin ang braso ni Mary Berger. "Hindi ko alam," sabi ni Mary Berger na may nararamdamang abala, at pagkatapos ay humiga siya sa mesa at nagsimulang humagulgol ng malakas. Binawi ni Goldcoin ang kanyang kamay, medyo namumula rin ang kanyang mga mata, at bamulong, "Ano ba ang problema nito? Ano ba ang problema nito?" Sa totoo lang, namimiss niya yung mga dating kaibigan na nakasama niya noon. Isang dekada ang ginugol sa paglalakad kasama ang kanyang mga kapatid, ngunit habang sila ay naglalakbay, silang lahat ay nagkahiwa-hiwalay. Matapos umiyak ng husto, inangat ni Mary Berger ang kanyang ulo at, pinunasan ang kanyang mga luha, ay nagsabi, "Ikaw ba ang nag-ayos ng paraisong ito sa lupa?" Ano? Kantahin mo at bigkasan mo," naiirita na utos ni Mary Berger. Sige, kamusta na? Hindi naman masama, di ba? Namumuhay ako ng komportable at maliit. Pagmamalaking sabi ni Goldcoin. Susundan na kita simula ngayon. Puro pagong at mga bastos ang mga tao rito. May isang taong nagtangkang dumukot sa akin dati, pero pinasabugan ko sila ng granada ng napakalakas. Kalaunan ay nalaman kong walang mabubuting tao rito, lahat sila ay mga bastos, kaya't dinumihan ko ang aking mga damit, naglagay ng alikabok sa aking mukha, at nagtungo sa capital city, huminto habang nasa daan. Gayunpaman, wala akong mahanap na kahit sino, sabi ni Mary Berger. Tama, ang mga tao rito ay talagang pawang mga pagong at mga walang hiya. Magpakatatag ka at manatili ka rito. Hindi ko nababaguhin o bubuksan ang kanlurang patio, lilinisin ko na ito para matirahan mo at bibili rin ako ng 2 alila para maglingkod sa iyo. Pero may magandang balita akong sasabihin sa iyo, nandito na rin ang amo mo. Zoc, ang kupal na yan. Napataas ang kilay ni Mary Berger nang marinig ang Goldcoin. Hindi ba dapat hindi dumating si Zoc? Paano siya napunta rito? Tama, ang walang hiya na yan, nakangiting sabi ni Goldcoin. Narinig mo na ba ang tungkol sa misteryosong tao na, ilang buwan na ang nakalilipas, ay tumugtog ng One Sword to Ascension, One Sword shocks the city, One shock breaks the band, na nagligtas ng 4 na maliliit na demonyo. Iyan ang boss natin, hindi kalayuan dito. Nakita ko, kahit hindi ako nakita ng amo.
Sigurado ka bang hindi mo siya napagkamalan na ibang tao? Bakit ililigtas ni Zack ang mga demonyo? Baka kamukha lang ng taong iyon si Zack. Hindi naman siguro ganoon kagaling si Zack, di ba? Nabalitaan ko na ang mga tao rito ay parang mga immortal, talagang makapangyarihan. Mapagkakamalan ko ba ang sarili kong boss? Walang kamalian na ang espadang iyon ay ang kanyang purple light sword. Kaya, gumagawa ako ng pinakamalakas na ingay hanggat maaari sa paraisong ito sa lupa. Kung sakaling bumalik ang amo sa capital city, tiyak na mag-uusisa siya at pupunta siya para tumingin-tingin. Pagdating ng panahon, magkikita tayo, ha? Ngayong natagpuan ka na, naniniwala akong matatagpuan din ang iba. Oo, 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 tama ka, paulit-ulit na tumango si Mary Burger. Tama, kailangan din nating bilasan ang ating paglilinang. Ikaw naman, magpahinga ka ngayong gabi at bukas ng umaga ay dadalan kita ng elixir para matulungan kang magsikap para sa foundation establishment sa lalong madaling panahon. Mayroon ka bang mga elixir? Gulat na bulalas ni Mary Burger. Ang perang kinikita ko, halos lahat ay ginagastos ko sa pagbili ng mga elixir, malambing na sabi ni Goldcoin. May katuturan iyan, may-ari ka na ng bahay aliwan ngayon. Pwede ka namang magpakasaya kahit nasa bahay ka lang nang hindi gumagastos ng malaki. Ubo, huwag kang magsalita ng ganyan, bakit mo kailangang ibunyag ang mga pagkakamali ko? Malakas na sigaw ni Goldcoin. Habang masayang nag-uusap sina Yusuf Zack at Mary Burger, ilang mga bagbog na lalaki ang sumugod, tumatakbo at sumisigaw habang naglalakad. Anong problema? Anong nangyari? Tumayo si Yusuf Zack at sumigaw. Boss, may mali, napakasamang nangyari. Tumakbo ang lalaking bagbog kay Yusuf Zack, habang naghahabol ng hininga, sinalakay si Layla, kailangan kanyang tumulong. Kung hindi, papatayin nila siya. Ano? Nako, may naglakas loob na manggulo sa teritoryo ko. Kamatayan ba ang hinihingi nila? Sumabog sa galit si Yusuf Zack at, nang walang sinabi kahit kanino, dumiretso sa Goldcoin. Bahagyang napakunot ang noo ni Mary Burger pero hindi siya sumunod. Sa halip, inilipat niya ang isang upuan sa silangang pader, at sumilip sa pamamagitan nito patungo sa Goldcoin. Hindi basta-basta si Yusuf Zack sa kabisera, malayong-malayo sa kawalan ng kanyang utak. Alam niyang hindi ito isang simpleng bagay. Para maglakas loob na hampasin si Layla at pagbanta ang papatayin siya, kailangan ay isang tao mula sa maharlikang uri o marahil isang batang Panginoon mula sa mga Immortality Cultivation Sect. Pagdating niya sa Goldcoin, kumalma na siya mula sa kanyang pagiging mapusok noong una. Sa loob ng bulwagan ng Goldcoin, si Layla, na siyang nakatatandang babaeng kasama ni Yusuf Zack, ay nakaluhod sa lupa, namamaga ang kalahati ng kanyang mukha, namumula ang isang mata dahil sa mga ugat, at dugo sa sulok ng kanyang bibig. Sa kabila nito, nakangiti pa rin siya, nililibang ang isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang 20 anyos na nakasuot ng puting damit. Nakaupo ang lalaki, kasama ang ilang matipunong lalaki at isang nakangiting binata na nakatayo sa likuran niya. Nang makita ang mukha ni Layla na namamaga na parang ulo ng baboy ngunit kasabay pa rin ng kanyang pagtawa, nag-alab ang galit ni Yusuf Zack sa loob niya. Gayunpaman, huminga siya ng malalim, ramdam ang problemang paparating. Nakita, pagbati, kamahalan. Nakilala ni Yusuf Zack ang lalaking nakaputi, siya ang katatapos lang pumanaw na tagapag-alaga ng emperador na nagpakasal sa isang prinsesa. Ang kasalukuyang maliit na emperador ay kanyang pamangkin. Dumating na ba ang nauutol? Tinaas ng katulong ang kanyang kilay, ang kanyang ngiti ay mas hindi tapat kaysa mainit, 100 baryang ginto, at akin na ang baryang ginto. Mawala ka na bukas ng umaga. Pero, kamahalan, ang Goldcoin ay hindi lamang akin, ang Caden Perkins, Memphis Blackwell, at iba pa ay may mga bahagi rito. Hindi ako pwedeng magdesisyon ng mag-isa, anggel ni Yusuf Zack habang napaluhod. Walang sino man ang naghangad ng baryang ginto bago ito naging popular, ngunit ngayong umuunlad na ito, pinagtuunan na ito ng pansin ng mga maharlika. Hehe, bago pa ako pumunta rito, pinirmahan na sa akin ng tatlong iyon ang kanilang mga pusta. Ipinagmalaki ng attendant ang 3 kontrata sa harap ni Yusuf Zack. Nagbago ang kulay ng mukha ni Yusuf Zack.
Ang 3 taong binanggit niya ay pawang may hawak ng impluwensya sa kabisera, at bawat isa ay may kaunting suporta. Ngunit gaano man kalakas ang kanilang suporta, wala ito kumpara sa katulong na ito. Sinasabing siya ay may kaugnayan sa hari ng mga Higgins sa pamamagitan ng kasal ang kanilang mga asawa ay magkapatid, at ang hari ng mga Higgins ngayon ay may malaking impluwensya bilang makapangyarihang tagapayo sa kaliwa. Sino ang maglalakas loob na saktan siya? Pero, biglang pumasok sa isip ni Yusuf Zoc. Kung wala ang kanyang pamamahala, hindi makakaasa ang iba na mapapantayan ang kasalukuyang tagumpay ng gold coin, dahil hindi nila alam ang kanyang mga estratehiya. Gayunpaman, nang magsasalita na sana siya, biglang tumawa ang isa sa mga lalaki sa likod ng katulong, nauutol, hindi ba't bawal ang gold coin sa lungsod natin? Prangkahan natin, yung mga larong nilalaro mo, kaya ko ring laruin. Kahit wala ka, kaya ko pa ring patakbuhin ang lugar na ito ng maayos. Namutla ng husto ang mukha ni Yusuf Zoc, pagkatapos ay itinoon niya ang tingin sa lalaki. Ang lalaki, isang batang lalaki na may katamtamang antas ng kultura, ay nasa likas na yugto pa lamang, ngunit malinaw na siya ay makamundo, dahil hinanap niya ang patronage ng isang kasalukuyang tagapaglingkod. Sige, aalis na ako bukas ng umaga. Nagngit-ngit si Yusuf Zoc at sinabing, "Hahaha, parang ganoon na nga. Tara na." Tumawa ng malakas ang attendant at umalis ng bulwagan. At nang malapit nang magpalat ng kamay ang gold coin, pumasok sa kabisera sina Bryson Campbell, na nakabalat kayo, at Grayson Martin. Ang paglitaw ng isang Earth Immortal sa Chicken Mountain ay malawak ng nalalaman at naging popular na tsismis sa mga sibilyan. Habang kumakain sa isang bahay tuluyan, naririnig ni Zhang Yi at Grayson Martin ang pinag-uusapan ng ibang mga parokyano. Karamihan sa mga parokyanong ito ay mga magsasaka, na may dalang mga espada. Sa kontinente ng Saint Dragon, lahat ay naghahangad na mag-cultivate, kaya naman napakarami ng mga loose cultivator sa mga tao. Sinubukan nila ang kaunting makukuha nila, kumuha ng mga pamamaraan ng cultivation ng circulating chi, na bihirang makamit ang mga makabuluhang pagsulong. Para tunay na makapagdulot ng epekto sa cultivation, kailangan mong sumali sa isa sa mga pangunahing immortality cultivation sect, na hindi madaling pasukan. Tapos ka na bang kumain? Tara, pumunta tayo sa gold coin, haha, balita ko uso raw ang gold coin sa capital city nitong mga nakaraang araw. Tara na, malakas na tawa ng isang grupo ng mga parokyano, sabik na bisitahin ang gold coin. Bahagyang tumaas ang kilay ni Bryson Campbell. Mayroon ding bar yang ginto sa kabisera. Isang nightclub siguro. Mukhang mausisa rin si Grayson Martin, napansin niyang marami ang nag-uusap tungkol sa pagpunta sa gold coin pagkatapos kumain. Tinawag niya ang isang dumaang waiter at, habang inaabot ang isang gintong barya, ay nagtanong, tungkol saan itong gintong barya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 722 isang awit ng hangin na silangan na nawasak. Haha, isa pala itong bahay aliwan. Napahagalpak ng tawa si Grayson Martin matapos marinig ang paliwanag mula sa tagapagsilbi ng bahay tuluyan. Sa sandaling ito, ang mukha ni Yusuf Zoc ay napuno ng hindi maipaliwanag na ekspresyon. May mga labi ba ng mga krisantemo, mga paligan na may singaw, paghuhugas ng buhok, pedicure, masahe na may langis, at maging mga larong may temang pang-edukasyon. Kaya, ang taong nagbukas ng bahay aliwan ay tiyak na nagmula sa sekular na mundo, tama ba? Dahil ilang taon na siyang nanirahan sa kabisera ng sekular na mundo, alam niyang dating umiral doon ang isang lugar na tinatawag na langit, bagamat kalaunan ay isinara ito. Ang langit na ito sa kabisera ng sagradong dinastiyang Dragon ay malinaw na sumusunod sa plano ng sekular na mundo. Kuya Luo, interesado ka bang magsaya? Biglang tanong ni Grayson Martin nang nakangiti. Ah, interesado ka ba? Tinaas ni Yusuf Zoc ang isang kilay. Hehe, masarap talagang makita ang mundo, may katuturan naman ang kaunting pagre-relax. Tawa ng malakas ni Grayson Martin. Tara na, papunta na tayo sa langit. Lumalabas na nagkukunwari ka lang pala na matuwid. Sa wakas ay naintindihan na ni Yusuf Zoc, walang tunay na Ginoo rito. Siyempre, hindi inisip ng mga tao rito na dapat ikahiya ang panghihingi ng mga puta.
Nang ahas pa silang matulog kasama ang mga demonyo, kaya ano pa ang dahilan ng pagbisita sa manok? Kung gayon, tara na at tingnan natin mismo. Nagtataka si Yusuf Zok kung sino ang nagbukas ng langit. Alam niya na maraming tao ang nakapasok sa Dragon Gate World noong nagbukas ang Dragon Gate Passage ilang taon na ang nakalilipas. Hindi pa kasama sina Ross Trujillo at Felicity O'Brien mula sa Dragon Group o ang sarili niyang mga kapatid, naroon din ang pamilyang Han mula sa Heavenly Kingdom na may mahigit 180 miyembro, kasama ang iba't ibang martial artist mula sa lahat ng sulok ng lupain. Ang kabuoang bilang ay dapat nasa humigit kumulang 800, kung hindi man 500. Noong panahong iyon, hindi pinaghihigpitan ng Dragon Group ang pagpasok, sino mang may Dragon Gate Order ay maaaring makapasok. Kaya, ang taong nagpasimula ng langit ay dapat na isang tao mula sa secular na mundo. Parang mga turista ang paggala-gala ng dalawa sa mga lansangan ng kabisera, at mas makulay pa ito kaysa ilang buwan na ang nakalipas, dahil sa dami ng mga taong nagnenegosyo tuwing gabi. Kapatid na Luo, ilang buwan na ang nakalipas, noong isinagawa mo ang iyong sword flight to the Immortals, at iniligtas ang 4 na Demon Cultivator, kami sa Kangmang Mountain ay tuwang-tuwa. Ang kabisera ay palaging isang bawal na lugar para sa mga Demon Cultivator, at ito rin ang lugar na pinakakinatatakutan nila. Kung may lilito na demonyong tagapagtatanim sa kabisera, ibebenta sila sa mga lansangan para sa mga tao at mga demonyo. Alam ng mga demonyo mula sa bundok Kangmang ang tungkol sa mga gawa ni Yusuf Zok sa kabisera, na siya mismo ang nagsalita tungkol dito. Nang oras na iyon, nang makita ko si Sandy at ang iba pa sa ganoong kalungkot na kalagayan, naging padalos-dalos ako at iniligtas ko na lang sila. Hindi ko inaasahan na kayang basagin ng treasure sword ko ang Trap Dragon Ban ng Capital City. Nagkibit-balikat si Yusuf Zok. Tama, bukod kina Sandy at sa iba pa, dapat may isa pa, di ba? Sino yung isa pa? Biglang tanong ni Grayson Martin. Ngumiti si Yusuf Zok at sumagot, umalis na ang isa para gumawa ng trabaho para sa akin. Oh, narating na natin ang kalye ng pintor, nasa unahan ba ang langit? Ang daming karwahe sa labas. Nag-usap ang dalawa at nakarating sa Painter Street, kung saan agad nilang natano ang isang patio na kasing sigla ng palengke at maliwanag ang ilaw. Sa labas ng patio, mahigit 100 karwahe ang nakaparada, nakaharang sa kalahati ng kalye, at maraming costumer ang pumapasok at lumalabas. Nakita ni Yusuf Zok ang karatula ng langit, narinig ang pamilyar na mga himig na nanggagaling sa loob, na tila musika ng Smiling Proud Wanderer, at Sus Mariosep, mayroon pa silang Smiling in the Sea of Bitterness. Kawili-wili, napaka-interesante, haha, tara na. Tumawa ng malakas si Yusuf Zok, na lalong nagiging mausisa tungkol sa langit. Nakangiti sa dagat ng Cap-Etan. Nakakabihag ang himig na ito, perpektong naglalarawan sa jangho ng mundong ito, tunay na may talento ang kompositor. Mas lalong naging interesado si Grayson Martin. Hindi pa kasama ang iba, ang himig na ito lamang ay maaaring makaakit ng lahat ng mga palaboy sa jangho. Hindi ginamit ni Yusuf Zok ang telekinesis para mag-isip-isip ng walang ingat, dahil malinaw na maraming eksperto rito, at ayaw niya munang makaakit ng gulo sa ngayon. Pumasok ang dalawa sa pangunahing bulwagan ng langit, kung saan walang mga bomba-bati sa labas dahil sa sobrang sikip kaya hindi nila kayang dalhin. Pagpasok sa bulwagan, tumangala sila upang makita ang bukas na 2 at 3 palapag, kung saan ang gusali ay hugis parisukat, at bawat palapag ay nagtatampok ng mga galeriya. Mula sa itaas na palapag, makikita ang pangunahing bulwagan at maririnig ang tawanan, mga tili na parang pagkatay ng baboy, at iba't ibang tunog, napakamagulong tanawin. Mga Ginoo, may reserbasyon ba kayo? Kung wala nito, maaaring kailanganin mong maghintay dahil abala ang lahat ng mga babae sa ngayon. Bakit hindi muna kayo maupo mga Ginoo at makinig ng musika, kumain ng mga tuyong prutas, at uminom ng tsaa? Lumapit ang isang ginang na namamaga ang kalahati ng mukha na may dalang panyo, nakangiti hanggang tainga kahit mukhang hindi maganda ang itsura. Sige, makikinig muna tayo ng musika. Pero sino ang bumugbog sa iyo ng ganito? Kumuha si Grayson Martin ng isang gold ticket na nagkakahalaga ng 1,000 ginto at inihagis ito sa ginang. Salamat sa tip, humajejek ang ginang, hindi na nag-abalang magpaliwanag, at mabilis na ibinulsa ang gold ticket.
Bilang isang veterano sa ganitong establishmento, karaniwan na ang mabugbog, at hindi niya nararamdaman ang pangangailangang magpaliwanag ng kahit ano sa dalawang estrangherong ito. Gumawa ng paraan ang kanyang karelasyon para magpanggap, at hindi pa sigurado kung gagana ito. Kung hindi, kakailanganin nilang kumita ng malaking halaga ngayong gabi, kung hindi, kung wala ang langit, ang kanilang kabuhayan sa hinaharap ay malalagay sa panganib. Nakangiting naupo sina Yusuf Zoc at Grayson Martin habang may dala ang isang waiter na isang bandehado ng mani at tsaa. May entablado sa bulwagan, at katatapos lang tugtugin ng isang babae ang Smiling Proud Wanderer. Pagkatapos ay bahagyang yumuko siya at sinabing, "Susunod, itatanghal ko ang isang piyesa na nilikha ng aming amo, si Christopher Graham. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagpapahalaga." Ang babae ay medyo maganda. Pagkatapos ng bahagyang pagyuko, dahan-dahan niyang sinimulang kalabitin ang mga kwerdas ng kanyang pipa. Habang umalangaw-ngaw ang tunog ng instrumento sa hangin, nagsimula rin siyang kumanta. Sa tabi ng bintana, isang lampara ng pamamaalam na kalungkutan ang nakatayong mag-isa. Sa likod ng pinto, nagkukunwari akong hindi ka pa umaalis. Mas malungkot pa ang muling pagbisita sa lumang lugar sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Hindi ako kayang sisihin ng apoy ng kandila sa hating gabi. Isang prasko ng paggala, mahirap lunukan matapos gumala sa mga dulo ng mundo. Pagkatapos mong umalis, ang mainit na alak at mga alaala ay unti-unting nawawala. Ang tubig ay dumadaloy pa silangan, paano ninanakaw ng oras. Namumukadkad ang bulaklak minsan lang, pero napalampas ko pa rin. Sino ang tumutugtog ng himig ng Christopher Graham sa pipa? Tingnan ang mga araw ng pagkabata sa nagbabalat na pader. Kuwit, magaling. Biglang hinampas ni Grayson Martin ang mesa at sumigaw ng papuri. Pinaglabog din ng ibang mga parokyano ang mesa at sumigaw ng kanilang pagsang-ayon. Wow, naglabas si Grayson Martin ng ilang gintong tiket at direktang inihagis ang mga ito sa entablado. Ang kantang ito, tunay ngang isa itong himig mula sa langit. Paf! Sumipa si Yusuf Zoc ng tsaa, "Kuya, naghagis ka lang ng humigit kumulang 100,000 ginto. Ah, kulang pa ba yan? Heto pa." Kumuha si Grayson Martin ng isa pang dakot ng mga gintong tiket at inihagis ang mga ito sa entablado. Naghahadjust din ng mga gintong tiket ang ibang mga parokyano, na nagpaulan sa batang babae sa entablado. Natigilan si Yusuf Zoc, "Ganoon ba talaga kagande ang kantang Christopher Graham ni Jay Chou? Kung maririnig kaya nila ang nunchucks, maiintindihan kaya ito ng mga taong ito?" Pagkatapos ng Christopher Graham, ang batang babae sa entablado ay tiyak na kumita ng kahit 1,000,000, at hindi mapigil ang mapangiti ng Mistress of Flowers. Susunod, magpapakita ako ng isa pang kanta para sa lahat, Approximately in Winter. Bahagyang yumuko ang dalaga, ngunit nang magsisimula na sana siyang tumugtog muli ng pipa, bigla itong bumagsak sa lupa, at sumugod siya patungo sa pinto na parang hangin. Nagulat sandali ang ginang ng mga bulaklak at automatikong lumingon, saka sumigaw, "Panglimang kapatid," at sumugod din palapit. Lahat ng mga parokyano ay naging mausisa sa nangyari. Sa labas, kung saan nagsisiksikan ang mga tao sa pasukan, isang pansamantalang stretcher na gawa sa banig na kawayan ang dinala papasok, na may tumutulo na dugo, at doon ay nakahiga ang isang taong duguan. Nagtatakang lumingon din si Yusuf Zoc para tumingin nang biglang tumaas ng matindi ang kanyang mga kilay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 723 Patayin ang buong pamilya niya. Kapatid na Wu, sino ba ang nagpahirap sa iyo sa ganyang kalagayan? Inihagis ni Flower Mother ang kanyang sarili sa duguan na katawan ni Wu Mao, habang ang mga babaeng kumakanta na tumugtog ng Proud Smiles in Jiangho at East Wind Breaks, ay walang humpay ding umiiyak na puno ng luha ang mga mukha. Bagamat si Wu Mao ang tagapamahala ng bahay aliwan ng langit at lupa, mayroon siyang malaking kaugnayan sa mga tao, at karamihan sa mga patutot ay kanyang mga mangingibig. Hindi sila kailanman binugbog, pinagalitan, o pinarusahan ni Wu Mao. Kahit ang mga ayaw ng magtrabaho ay basta na lang makapagsasabi sa kanya, at bibigyan niya sila ng malaking dot. Hindi rin niya tinipid ang sariling kita ng mga babae. Kaya, siya ang pinakamahusay na boss ng langit at lupa,
at minahal siya ng lahat. Pero ngayon, ang kanilang manager ay binugbog na halos 1 pulgada na lang ang layo sa kanyang buhay, naliligo sa dugo. Kung hindi ito isang sakuna na hatid ng langit, ano nga ba ito? Si Stutterer iyon, ang tagapamahala ng langit at lupa. Siya ang bumuo ng langit at lupa mula sa simula. Talentado ang lalaking yan. Nabalitaan ko na dumating ngayon ang isang Panginoon ng mataas na kabayo at gustong sakupin ang langit at lupa. 100 ginto na barya lang ang nagastos niya para makuha ito, at binigyan niya si Stutterer ng huling araw para mag-scrape bukas ng umaga. Siguro naghanap ng paraan si Yutal para pull connections, pero hindi alam kung sino ang bumugbog sa kanya ng ganito. Walang saysay ang paghahanap ng koneksyon, ang Panginoon ng mataas na kabayo na iyon ay hindi isang taong kayang pukawin ng isang tao. Hindi ko lang alam kung magiging maganda pa rin ang langit at lupa kahit magpalat na ang may-ari. Hindi talaga kayang tiisin ng mga maharlikang ito na makitang maayos ang iba. Nagsimulang mag-usap ang mga panauhin sa karamihan, at sila ay mga taga-uluhan na alam ang nangyayari rito. Sa sandaling ito, tumayo si Yusuf Zok at lumapit sa halos patay ng si Wumao. Ang lalaki ay binugbog ng walang malay, nawalan ng lahat ng ngipin, nabali ang kanyang mga paa at kamay at tadyang, at siya ay isang ganap na Meniokis, halos hindi na makapit sa buhay. Ibuka mo ang bibig mo, malamig na sabi ni Yusuf Zok, kinurot ang natulalang si Wumao at ipinasok ang sarili niyang daliri sa bibig nito. Walang malay si Wumao sa kanyang natutulalang kalagayan. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, isang himala ang naganap. Pagkapasok pa lang ng patak ng nagbibigay buhay na lilang likido sa bibig ni Wumao, bigla siyang napasigaw, walang humpay na umuungol. Nasasaktan siya, dahil lahat ng bali niyang buto ay mabilis na gumagaling. Ikaw na walang hiya, anong ginagawa mo, anong ginagawa mo? Si Flower Mother, na hindi rin naman talaga katandaan, marahil ay nasa huling bahagi ng kanyang dekada 30 o unang bahagi ng dekada 40 at maganda pa rin, ay tunay na nagmamalasakit sa kanyang kapatid na Wo. Kaya nang makita niya si Yusuf Zok na gumagamit ng kung anong paraang hindi niya maintindihan kung bakit niya ito pinahihirapan ng husto, galit siyang sumugod kay Yusuf Zok at inaakalang kagatin ito, habang ang babaeng kumakanta ay mas malupit pa. Humugat siya ng punyal mula sa kanyang dibdib at sinaksak patungo sa dibdib ni Yusuf Zok. Hindi napigil ang matawa ni Yusuf Zok, at umatras. Hindi nakagat ni Flower Mother ang lalaki, at ang punyal ng babaeng kumakanta ay tumarak sa ere, kaya't napanganga ang mga nanonood. Tumakbo si Grayson Martin papunta sa tabi ni Yusuf Zok, habang nakakunot ang noo. Huwag, huwag, ubo-ubo-ubo, putang ina, ubo-ubo-ubo, si Wumao, na sumisigaw sa sakit, ay nagsasalita na ngayon ng hindi malinaw, at walang makakaintindi sa kanyang sinasabi. Siyempre, ang gusto niyang sabihin ay, kaya ito ang boss ko. Ang boss ko lang ang may lilang patak ng likido, siya lang ang makakapagligtas sa akin, pero ang pangit na kakatwang iyon ay hindi kamukha ng boss ko. Muling inihagis ni Flower Mother ang sarili kay Wumao, at pinagbawalan ng babaeng kumakanta na may hawak na punyal ang iba na lumapit. Sa oras na ito, lahat ng bintana at pinto ng langit at lupa mula una hanggang ikatlong palapag ay bumukas ng malakas, at hindi mabilang na kababaihan ang nagtakbuhan palabas, ang ilan sa kanila ay hindi man lang nakasuot ng panlabas na damit, nakasuot lamang ng belly band o bikini, ang ilan ay nakayapak, ang ilan ay may hawak na espada at ang iba ay kutsilyo, at iba pa, 100 dilag ang biglang lumabas. Silang lahat ay mga patutot ng langit at lupa. Matapos mabuli ang kanilang manager, tumigil na sila sa pag-e-entertain ng mga customer at agad na lumabas. Napanganga naman ang lahat ng bisita. Ang swerte naman ng Yutal na yon. Paano niya nagawang maging tapat sa kanya ang mga walang pusong patutot na ito? Kuya Wu, boss, kapatid, kung mamamatay ka, hindi na rin ako mabubuhay. Nako, nagwewelga na kami, hindi na gumagana. Si Jiba. Napakagaling ni Atashe. Kung may lakas ng loob ka, patayin mo kaming lahat. Mahigit 100 babae ang nagkakagulo, lahat ay sumisigaw ng galit. Bigla na lang tumigil ang batang nauutol na nakahiga sa lupa at sumisigaw sa sakit, at kasabay ng pagtalsik ng karpa, tumayo siya, itinaas ang kanyang mga kamay at sumigaw, tigil, tigil, tigil ang.
Sino ang titigil? Galit na tanong ng mga babae. Tumigil ka nga. Natagalan bago nasabi ni Guillermo ang dalawang salitang iyon. Agad na nagulat ang lahat. Sige, gawin mo. Gawin. Kahit ano pa ang kailangan mong gawin, ayos lang ako. Hindi ako aalis. Ako pa rin ang amo ng langit sa lupa. Walang sinuman kayang agawin ito sa akin. Magtrabaho ka na, ipakita mo sa akin ang iyong mga kasanayan, gamitin ang iyong banal na kasanayan, at muling buuin ang langit sa lupa. Talaga, totoo ka ba? Hindi makapaniwala ang ilang babae. Gamulong, lumabas ka at makita ang iyong mga kliyente. Kailangan mo ba talagang matikman ang Letego, bago ka sumunod? Sigaw ni Guillermo. Si boss pala, hehe. Pagkarinig sa sinabi ni Guillermo, agad na nagtakbuhan ang mga babae, naghiyawan habang tumatakbo silang lahat pataas. Guillermo, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba talaga? Hindi makapaniwalang tumingin si Juanayan kay Guillermo, tuwang-tuwa. Batiin mo ang mga kliyente, walang problema. Marzipan, kumanta ka ng isang himig, kantahin mo yang, asterisk 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 asterisk. Natatawang sabi ni Guillermo, saka ikinuyom ang mga kamao sa lahat ng nasa paligid, sa taas at baba, sabay sabi, mga binibini at Ginoo. Pasensya na ngayon lang, dahil nandito lahat ng kliyente natin ngayong gabi. Mapagbigay, mapagbigay, Guillermo, isa kang tunay na lalaki. Naghiyawan ang lahat, ibang-iba talaga si Guillermo. Matapos ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa mga tao, lumapit si Guillermo kay Yusuf Zoc, Yumoko, at sinabing, salamat, boss, sa pagliligtas ng buhay ko. Maaari ba akong makipag-usap sa iyo ng pribado? Bagamat gustong kumpirmahin ni Guillermo na ito nga ang kanyang amo, hindi naman ganito ang hitsura ng kanyang amo. Kahit pa magsuot ng woman's skin mask, ang amo, hindi dapat magbago ang tangkad niya, di ba? Maliban na lang kung naputol niya ang isang bahagi ng kanyang binti. Kaya hindi niya ito tinangkang kilalanin ng pabaya, bagkus ay tinawag pa rin niya itong boss, habang nag-iimbestiga. Hiramin mo ang multo mo. Tinitigan siya ni Yusuf Zoc at sinabing, umupo ka at makinig ka sa himig. Putek, boss, nakilala ni Guillermo ang boses iyon ng kanyang amo, kaya't nagmura siya. Hahaha, ang tapang-tapang mo, ang tanga-tanga mo. Tumawa si Yusuf Zoc at saka niyakap ng mahigpit si Guillermo. Bo, amo, may lalaking umangat sa ranggo dahil sa pakikasama sa mga babae at binubuli ako, ano ang dapat nating gawin? Biglang sabi ni Guillermo na may ekspresyon na parang asong-aso. Patayin ang buong pamilya niya. Sabi ni Yusuf Zoc, habang nagngangalit ang mga ngipin. Tama, patayin ang buong pamilya niya, patayin ang mga ninuno niya. Tumawa si Guillermo at pagkatapos ay biglang malakas na nagpahayag, lahat, ako, si Guillermo, ay may magandang balita rito. Ang lalaking ito ay ang tunay kong kuya, si Grayson Martin. Maraming taon na kaming hiwalay. Kuya, nami-miss na kita ng sobra. Tumawa ng malakas si Guillermo. Tama, mula ngayon, ang langit sa lupa ay pamamahalaan na nating mga kapatid. Sino mang maglalakas loob na guluhin ang langit sa lupa, papatayin ko ang buong pamilya niya. Mabangis na sabi ni Yusuf Zoc. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 724 ang iba ay may masamang pag-uugali. Si Wumao ay binubuli, at malinaw na kinailangan siyang tulungan ni Yusuf Zoc na makabangon muli. Bukod dito, ang dahilan kung bakit patuloy na hinayaan ni Yusuf Zoc si Wumao na patakbuhin ang lugar na ito ay dahil nagsisilbi itong isang matibay na tanggulan. Maging siya mismo ay naging mausisa rin para pumunta sa langit sa lupa na ito, kaya makatuwiran lamang na sina Jerome Hart, Ross Trujillo, Pilar, Isaac Quintana, Anais Dillon, at iba pa, ay tiyak na bibisita sa langit sa lupa na ito kung sakaling makarating sila sa kabisera. Sa oras na iyon, tiyak na makikilala na nila si Wumao. Ang pagkikita nila ni Wumao ay nangangahulugan na may posibilidad na muling magtipon ang kanilang grupo. Ngunit kung mawawala sa kanila ang langit sa lupa, mahihirapan para sa magkapatid na muling magsama-sama. Kung tungkol naman sa taong walang hiya na may mga planong langit sa lupa, ano ang maihahambing sa kanya rito? Sa pagkakaalam ni Yusuf Zoc,
Ang karaniwang kapalaran ng mga lalaking ito na may kabit ay ang maging cuckold. Bihira para sa mga prinsesa na gugulin ang kanilang buong buhay sa pag-aalaga ng mga anak at pagiging tapat sa kanilang mga asawa. Karaniwan na sa kanila na gawing kabit ang mga lalaking ito. Ang Imperyong Saint Dragon ay labis na nangingibabaw kaya malamang ay labis na natatalo ng mga prinsesa nito ang kanilang mga sarili. Kaya naman, marahil kung sakaling mamatay ang isa sa mga lalaking ikakasal na iyon, palihim na papalakpak ang prinsesa, dahil papayagan siya nitong maghanap ng pag-ibig, ng may lubos na pagiging lihay-timo. Siyempre, may mabuting dahilan si Yusuf Zok para ipagtanggol si Wumao. Siya ngayon ay tinatawag na Bryson Campbell, ang Panginoon ng Chicken Mountain sa Timog, na sinusuportahan ng isang Earth Immortal Master na kilala ng lahat. Ang kanyang paglalakbay patungong Capital City ay sa pamamagitan ng personal na imbitasyon mula mismo sa Saint Dragon Pavilion Master, kaya ang kanyang pagkakakilanlan pa lamang ay isang anting-anting na para sa kaligtasan. Sino mang manggahas na pumatay sa kanya ay kailangang timbangin ang paghihiganti ng Earth Immortal Senior. Ang labas ng Langit sa Lupa ay punong-puno ng mga nakaitim na espada, hindi ang mga tauhan ni Wumao, kundi isinugaw ng katulong na lalaking ikakasal. Kaya naman, nang marinig at makita ang nangyayari sa loob ng Langit sa Lupa, ang ilan sa kanila ay agad na nagtungo upang ipaalam sa lalaking ikakasal. Kakasimula pa lang ng panggabing buhay ng kabisera, at ang pulutong ng mga tao sa Painting Workshop Street ay lalong dumarami at masigla pagdating ng gabi. Boss, sumama ka sa akin, ihahatid kita sa isang babae. Bulong ni Wumao kay Yusuf Zok habang kumikindat. Sino? Tanong ni Yusuf Zok, na may pagkausyoso. Malalaman mo rin kapag nakilala mo na siya, mahiwagang tugon ni Wumao. Tumanggo si Yusuf Zok kay Grayson Martin, na tila may gusto sa mga awit na nagngangalang Zinger, hawak ang isang tumpok ng mga gintong tiket na handang magpakawala pa. Hindi niya pinansin kung saan patungo si Yusuf Zok, naniniwalang ang mga kantang kinakanta ni Zinger ay maririnig lamang sa langit, hindi ng mga taong katulad niya. Sa gabay ni Wumao, lumiko si Yusuf Zok papunta sa likod bahay, nadaanan ang ilang moon archways, at pagkatapos ay iminuwestre ni Wumao ang direksyon ng kanlurang pader, tumalon ka. Swoosh! Pareho silang tumalon sa ibabaw ng pader, at lumapag sa loob ng kanlurang patio. Sa sandaling iyon, si Mary Burger ay paikot-ikot na naglalakad sa looban, nakadamit pa rin bilang pulubi ng hindi nagpapalit, at napagtanto rin niya na tila nagdadala siya ng malas kay Wumao. Bakit tila may kasunod na gulo sa bawat paglitaw niya, na nagsasapanganib sa lugar ni Wumao? Nagulat si Mary Burger nang tumalon sina Yusuf Zok at Wumao. Gayunpaman, nang makilala niya si Wumao, agad siyang nakahinga ng maluwag, at nang makita ang isa pang hindi kapansin-pansing binata na kasama nito, tumingin lamang siya ng may kuryosidad nang hindi nagsasalita. Total, estranghero niya ang mga ito. Nako, hipag Burger! Sigaw ni Yusuf Zok nang makita ang babaeng pulubi na may maruruming mukha, hindi ba't siya ang asawa ni Anais Dillon? Malaki ang naitulong sa kanya ng mag-asawang detective na ito noong araw. Natigilan si Mary Burger. Sino ang taong ito, na tinatawag siyang hipag na Burger? Ako ito, Yusuf Zok. Tinapik ni Yusuf Zok ang sarili at sinabi. Ano? Nagulat si Mary Burger. Paano nagbago ng ganito si Yusuf Zok? Sumailalim ba siya sa reinkarnasyon? Gumamit ako ng isang pamamaraan para paliitin ang aking katawan at baguhin ang aking hitsura. Masyadong maraming tao rito kaya hindi na ako magpapalit. Pero anong problema mo sa pananamit mo, Mary? Anong nangyari? Labis na nagulat si Yusuf Zok. Habang ang iba ay nanatiling disenteng anyo, bakit si Maria ay nakadamit na parang pulubi? Ako, nakilala ko lang siya ngayong gabi, at nakahanap pa ako ng damit para sa kanya, pero ayaw pa rin niyang magbago. Protesta ni Ross Trujillo. Magbago ka na, pare. Muntik ka nang tumakbo para iligtas ang buhay mo. Kung magpapalit ako ng damit, ipapahuli mo ba ako para magpainit ng kama ng iba? Galit na tugon ni Mary Burger. Sus Mariosep, mura ni Yusuf Zok dahil sa pagkadismaya. Sa mundong ito, wala talagang pakiramdam ng seguridad. Kasalanan ang maging medyo gwapo. Bakit ka nandito? At bakit ka nagbago ng ugali? Marami ba rito ang nakakakilala sa iyo?
Biglang tanong ni Mary. Napakaraming nakakakilala sa akin, mapait na tumawa si Yusuf Zok. Pero hindi mo kailangang mag-alala, hipag. Sumama sa akin sina Jaehyun at Ember Vance. Nasa ligtas na lugar sila sa Timog Rehiyon. Kapag umalis ako, isasama kita sa amin. May mga taong paprotekta sa iyo roon, at walang sino man ang nangangahas na guluhin ka. Gusto ko talagang hanapin ang Memphis, yumuko si Mary Berger, at namula ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung patay na siya o buhay pa. Wala kang ideya kung gaano siya katigas ng ulo. Kung siya ay binyo-bully ng iba, tiyak na maghihiganti siya. Natatakot akong baka may mangyari sa kanya. Tutulungan ka namin ni Ross na hanapin siya. Huwag kang mag-alala, dating detective si Memphis. Kahit hindi niya matalo ang iba, magaling siyang tumakas. Hindi alam ni Yusuf Zok kung paano aaliwin si Mary, at kasabay nito, labis siyang naiinis, bigla siyang lumingon at sinipa si Ross Trujillo. Ano ba to? Nanlaki ang mga mata ni Ross Trujillo. Hindi siya makapaniwalang sinisipa siya. Kasalanan mo lahat to kung bakit mo gustong galugarin ang mundo ng mga immortal. Tingnan mo, nandito na silang lahat, at lahat sila ay naliligaw. Hinayaan kitang maging immortal, hinayaan kitang maging immortal. Sa sobrang galit ni Yusuf Zok ay binugbog niya si Ross Trujillo hanggang sa lupa, at paulit-ulit na sinipa. Gustong umiyak ni Ross Trujillo. Ang tinaguriang mundo ng mga immortal ay dakila, kahit papaano siya mismo ay parang isang immortal, mas kamangha-mangha kaysa sa sino mang makalangit na nilalang. Kung ang iba ay nawala, kung ang iba ay hindi maayos ang takbo, ibig sabihin lang noon ay malas sila. Sige, hipag, isuot mo na lang yang damit mo. Ayos lang, at least ligtas ka at panatag. Walang mambo-bully sa iyo o mangungulit sa iyo sa ganyang ayos. Kapag naayos ko na ang ilang bagay sa loob ng ilang araw, ihahatid na kita palayo. Nako, ang gulo naman nitong lahat. Pagmumura ni Yusuf Zok at nagpatuloy. Kapag nahanap ko na ang lahat, babalik na tayong lahat sa ating mga sekular na tahanan. Kung may ibang magsasabing gusto nilang maging immortal, babarilan ko ang mga binti nila. Boss, hindi. Hindi mo ako maaaring pagkaitan ng karapatang maging immortal. Isa na akong immortal ngayon. Naranasan mo na bang mahalin ng mahigit 100 magagandang babae ng sabay-sabay? Taglay mo ba ang aking alindog? Hindi. Hindi mo ginagawa. Inggit ka lang sa akin. Pongol ni Ross Trujillo sa panaghoy. Muntik nang mabulunan si Yusuf Zok sa mga sinabi ni Ross Trujillo. Kung iisipin, ang lalaki nga ay minahal ng mahigit 100 babae, kahit pa lahat sila ay mga puta. Ang lalaking ito ay nagsaya at nahihirapan ngunit nasisiyahan pa rin. Kapag nahanap ko na ang lahat, kung gusto mong manatili, pwede kang manatili at patuloy na mahalin. Walang mag-aalala sa iyo, galit na sabi ni Yusuf Zok. Hey, hindi ko pwedeng iwan ang boss. Ituro mo lang kung saan, at tatamaan ko na. Ang pinakamasama ay darating sa pinakamasama, bubuksan ko ulit ang langit sa lupa sa sekular na mundo, di ba? Nakangising sabi ni Ross Trujillo. Tumigil ka nga sa kakatawa mo. May paparating na problema. Mukhang kailangan kong magumpisa ng gulo mamayang gabi. Turo ni Yusuf Zok sa ilang nagtatakang figure na tumatakbo palapit sa kanila. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 725 Isa pang himig ng espada. Mga boss, may isang tao bukod sa nakakabayo na tila nagmula rin sa sekular na mundo, pero hindi ko siya kilala. Nagmadaling bumalik sa langit sina Yusuf Zok at Guillermo, kasama si Guillermo na nag-uulat tungkol sa sitwasyon sa paligid ng nakakabayo. Noong una, maraming tao ang nakapasok, hindi lang kayo. Kalaunan, sabay-sabay na tinanggap ng langit ang mahigit 180, kasama ang Dragon Gate Order. Maraming taong hindi natin kilala ang pumasok. Pero kahit sino pa man iyon, hanggat wala sila sa atin, patay silang lahat. Malamig na sabi ni Yusuf Zok. Boss, siguro dapat na lang natin itong ihulog. Biglang tumigil si Guillermo, nagbago ang mukha niya nang sabihin niya, ang nakasakay na mangangabayo na ito ay hindi katulad ng mga ordinaryong mangangabayo. Noong una ay nakapasok ako sa pamamagitan ng mga koneksyon, ngunit ang mga maharlika na dating medyo pala kaibigan sa akin ay iniwasan ako, at kalaunan, nabali ang aking mga paa at kamay dahil sa mga taong ipinadala ng nakasakay na mangangabayo.
Ang prinsesang pinakasalan niya ay nagngangalang Prinsesa Jing, at mayroon siyang pang-anim na kapatid na lalaki na kilala bilang Haring Higgins, na ngayon ay ang hari ng kaliwang sage at kumokontrol sa politika sa korte. Si Prinsesa Jing at ang hari ng mga Higgins ay ipinanganak sa iisang ina, isang babae, kaya naman ang nakaakbayong ito ay nang-ahas na kumilos ng walang ingat. Boss, alam kong may kakayahan ka at nakakatakot ka na ngayon, pero maraming eksperto sa palasyo ng imperyo, at ang hari ng mga Higgins ay sadyang matigas. Baka mapatay natin ang nakaakbayong iyon, pero ano ang gagawin natin kung habulin tayo ng mga tauhan niya pagkatapos? Mahinang sabi ni Guillermo, nang hindi nauutal. Hey, dapat ay makausap ko ng maayos ang hari ng mga Higgins kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Huwag kang mag-alala, nakilala ko na ang asawa at mga anak niya. Kapag naging desperado na ako, kikidnapan ko ang asawa at mga anak niya. At saka, may anting-anting na ako ngayon, kaya makakaasa kayo. Matapos tapikin si Guillermo sa balikat, diretsyong tumalon si Yusuf Zok sa pader ng patio. Nagngingit-ngit si Guillermo, pinatibay ang kanyang determinasyon, at tumalon pabalik sa langit kasunod ang kanyang amo. Sa mundong ito, kung hindi mo ipagtatanggol ang sarili mo, palagi kang mabubuli. Kung talagang haharapin nila ang nakakasakal na mangangabayo na iyon ngayon, sisiguraduhin nilang walang sino man ang mangangahas na manggulo muli sa langit. Samantala, sa loob ng malaking bulwagan ng langit, mayroong 16 na matipunong lalaki na may paalang na laman sa kanilang mga mukha, may hawak na mga kutsilyo sa baywang. Hindi nila inistorbo ang mga panauhing nakikinig sa musika at opera, dahil nakatakda silang sakupin ang lugar na ito at sa gayon ay hindi na nila ginawa ang mararahas na kalokohan. 2 tao ang nakaupo sa mga tai chi chair sa gitna ng malaking bulwagan, ang isa ay isang lalaking mahigit 50 anyos na nakasuot ng robe na brocade at sapatos na jade, at ang isa naman ay isang binata. Nang pumasok sina Yusuf Zok at Guillermo, kumunot ang noo ng binata, habang ang matandang lalaki ay ngumiti ng magiliw. Sumulyap si Yusuf Zok sa matandang lalaki, na nasa antas pa lamang ng solidifying pill cultivation, at ang binata naman ay nasa foundation establishment pa lamang. Kung tungkol naman sa 16 na lalaking may hawak na kutsilyo sa baywang, karamihan ay nasa yugto ng foundation establishment o innate, wala ni isa sa kanila ang kahanga-hanga. Si Grayson Martin, na nakikinig sa pagtatanghal, ay sumulyap kay Yusuf Zok at biglang sumigaw, "Magaling, ang Panginoon ay nagbibigay ng mga gantimpala." Ngayon, ang lalaking iyon ay talagang gumagastos ng malaki habang naghahadges ng mga gintong tiket sa entablado, napapaligiran ng ilang mga naghuhukay ng ginto na nag-aalaga sa kanya, at ang courtesan na malakas na pinapaypayan siya. "Boss, ang binata pong iyan ay galing sa sekular na mundo," malumanay na wika ni Guillermo. Mula sa langit, apelyidong Han, pang-iinis na sabi ni Yusuf Zok. Noon pa man ay mayroon siyang magandang alaala, nakita na niya ang lahat ng mahigit 180 taong iyon mula sa langit, kahit na isang sulyap lamang iyon. Sigurado siyang isa ang lalaking ito sa mga Hans mula sa langit. Hindi niya inaasahan na gagawa si Heaven ng pabilog na estratehiya. Marahil, ang mga ministro ng korte ng imperyo o mga tirahan ng iba pang mga prinsipe ay nagtago rin ng mga taong ito mula sa langit. Malaki ang kanilang hinahanap at parang grupo ng mga peste na nagdudulot ng problema saan man sila magpunta. Habang sinusuri ni Yusuf Zok ang binata at ang matandang lalaki, sinusuri rin nila ito. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, ngumisi ang matambok na matanda. Isang simpleng solidifying pill cultivator ba ang nang-ahas na umakto ng napakalakas bilang tagapagtanggol ng lugar na ito? Ito ang lugar na gusto ng nakaakbayo. Ano ang kahulugan ng isang solidifying pill cultivator? Hindi pa kasama rito ang solidifying pill, kahit ang mga nasa golden core, nascent soul, o kahit ang divinity transformation, ay kinailangang iwasan ang pamilya ng nakaakbay na mangangabayo. Hindi naman sa napakagaling ng kanilang nakasakay na mangangabayo, pero sa ngayon, ang kanilang nakasakay na mangangabayo ay may isang malakas na taga-suporta, na may napakalaking awtoridad. Nauutol, nagbago na ang isip ng nakasakay na mangangabayo. Tiningnan ng mataba at matandang lalaki si Yusuf Zok nang may paghamak at pagkatapos ay hinarap si Guillermo. Sabi ng nakasakay na mangangabayo ay kailangan na kayong umalis ni Sister Hua ngayong gabi. Gayunpaman,
Bukod kay Sister Hua, wala ka ng ibang maaaring isama. Bukod sa iyong mga personal na gamit, wala ni isang hibla ng damo o piraso ng kahoy mula sa langit ang maaaring matanggal. Mayroon kang oras na kailangan para magsunog ng insenso at tipunin ang iyong mga gamit. Pagkatapos niyan, pumunta ka sa akin upang mangolekta ng 100 ginto. Nakalimutan kong magpakilala, ako nga pala si Semirvan, ang punong katiwala ng tahanan ng Marquis. Walang pakialam na pagpapakilala ng matanda. Ang apelyido ng mga konektado sa Marquis ay Zhou, kaya ang Semirvan na ito ay malamang na ipinagkaloob din sa kanya ang apelyido. Sa entablado, tumigil sa pagkanta si Shinger, labis na kinakabahan. Ang mga manonood, na kanina pa matamang nakikinig, ay tumigil sa pagbibigay pansin sa musika at mausisan na ibinaling ang kanilang tingin. Narinig nilang lahat si Yusuf Zok na nagsasabing siya ang mag-aalaga sa langit sa lupa, kaya ngayong dumating na ang mga tao mula sa tirahan ng Marquis, inisip nila kung ano ang gagawin nitong Guillermo, na dapat sana'y magpoprotekta sa langit sa lupa. Si Guillermo ang nauutol na kuya. Paumanhin kong naabala ko ang kasiyahan ng lahat sa musika, nakangiting sabi ni Yusuf Zok, habang yumuyuko ng buo sa mga manonood. Pagkatapos ay humarap siya kay Grayson Martin at ikinuyom ang mga kamay, sabay sabing, "Kapatid na Grayson, pasensya na sa paggambala sa iyong pinong kasiyahan." Nakakadaw naman. Bumantong hininga ng malalim si Grayson Martin. Kasalanan lahat ng lalaking ito. Paano kung pugutan mo siya ng ulo at saka natin ituloy ang musika? Binibining Shinger, paano kaya ang isa pang kanta ng Proud Smilong Wanderer? Ang lakas ng loob mo. Hinampas ni Stuart Semirvan ang mesa at galit na tumayo nang marinig niyang inudyukan ni Yusuf Zok ang isang tao na pugutan ng ulo, at ang 16 na matipunong lalaki na may malalaking sable ay humakbang din papalapit, sabay-sabay na sumigaw. Tama, isa na namang kanta ng Proud Smilong Wanderer. Hindi ko agad naintindihan ang lahat. Kantahin mo, iaangat ko ang isang ulo para buhayin ang lahat. Malaking pabor ang utang na loob ni Grayson Martin kay Bryson Campbell. Maraming pabor nga, sa katunayan. Ang pagkakataong ito na makapunta sa Immortal Mansion ay salamat din kay Bryson Campbell. Bukod pa rito, ang mga taong ito mula sa tirahan ng Marquis ay talagang nakakagambala sa kanyang kasiyahan sa musika, kaya habang siya ay nagpakawala ng isang mapagmataas na tawa, biglang umugoy ang kanyang katawan, at sa isang iglap, nasa harap na niya si Semirvan. Nagulat si Semirvan, at akmang gagamitin na sana ang awtoridad ng tahanan ng Marquis upang takutin siya, nang, sa isang tadtad lang ng kamay ni Grayson Martin, naputol na ang malaking ulo ng katiwala. Muling tumugtog ang himig ng Proud Smilong Wanderer, at lahat ay nakanganga. Ang punong katiwala ng tahanan ng Marquis, pinatay ng ganoon na lang. Nakakamangha talaga ang panooring ito. Natulala ang 16 na matipunong lalaki. Ang mga taong mula sa langit na nakaupo kasama si Semirvan ay namutla. Nang ahas silang pumatay ng isang tao mula sa tirahan ng Marquis. Mapangahas, hanggang sa sukdulan. At itong isang ito, patayin mo rin siya. Hindi ko siya matiis na makita. Hindi kumilos si Yusuf Zok, hinayaan na lang niya ang isang late nascent soul stage cultivator na gawin ang trabaho. Gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon ng Marquis. Huwag mo akong patayin, wala ako sa tabi nila. Kasabay ng isang putok, ang maliit na fry na ito mula sa langit ay direktang nabali ang ulo. Malakas na nagmura si Grayson Martin, bla bla bla, naiistorbo ang dakilang Ginoo na nasisiyahan sa kanyang musika. Sino mang maglakas loob na magingay ulit dito, pupugutan ko ng ulo. Gamit ang dalawang putok, sinipa niya ang 2 ulo palabas ng bulwagan at itinuro ang 2 duguan pa ring bangkay, sabay sabing, "Kunin ninyo sila at umalis kayo." Hindi nang ahas na tumanggi ang 16 na matipunong lalaki. Mga mapang-apilang sila na umaasa sa suporta ng kanilang amo, huwad na pagmamayabang, ang pagkakaroon ng mabangis na mukha ay hindi nangangahulugang desperado na sila. 12 tao ang nagbuhat ng 2 bangkay at tumakas dahil sa kahihiyan, habang isang grupo ng mga lalaki ang agad na pumulot ng mga balde upang simulan ang paglilinis ng sahig. Normal lang ang pagpatay dito, at wala ni isa sa mga sanay na bisita o courtesan, na nakakita na ng kanilang bahagi ng talam at espada, ang nataranto o napahiyaw. Sa halip,
Mas masigla pang umawit si Miss Singer, lubusang nakalubog sa proud smile ng Wanderer. Ano sa tingin mo? Maganda ang boses niya, di ba? Natuklasan ko siya, nakangiting sabi ni Guillermo. Tumango si Yusuf Zoc, kung ibabalik mo siya sa secular na mundo para makipagkompetensya sa Voice, siguradong mananalo siya ng premyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 726 na Prinsesa Jing at Fu Maye. Ang kabiserang lungsod ay palaging isang sentro ng pagtatakda ng uso at paghubog ng opinyon mula pa noong unang panahon. Sa sandaling naputol ang dalawang ulo sa Heaven and Earth, kumukulo sa kasabikan ang buong kalye ng mga workshop sa pagpipinta. Maraming mga parokyano na nagtungo sa ibang mga bahay aliwan ang nagsimulang dumagsa sa langit at lupa. Siyempre, ang kalye ng mga pagawaan ng pagpipinta ay simula pa lamang. Sa kahit anong mundo, ang tsismis at mga nakakagulat na balita ang siyang pinakakinagigiliwan ng mga tao. Kaya, bago pa man bumalik sa kanilang mga tirahan ang mga espada mula sa Ministry of Justice, natanggap na ni Ocean Vuong mula sa Ministry of Justice ang mensahe. Siyempre, hindi niya ito pinaniwalaan, ayaw tanggapin na isang simpleng bahay aliwan ang maglalakas loob na salakayin siya, ang Ministry ng Hustisya na nasa kanyang kasagsagan, kaya patuloy niyang inasikaso ang kanyang Panginoon, si Prinsesa Jing. Sa katunayan, bagamat miyembro ng Ministry of Justice, si Prinsesa Jing ang siyang nagmando ng mga pangyayari sa pamilyang Vuong. 23 taong gulang lamang si Prinsesa Jing ngayon. Pinakasalan niya si Ocean Vuong sa edad na 16. Ang pamilyang Vuong ay isang prestihiyosong sambahayan sa isang lungsod sa probinsya sa Timog Kanluran, at ang patriarka ng pamilyang Vuong ay dating humawak ng posisyon bilang ministro ng digmaan. Bagamat retirado na siya, mayroon pa rin siyang mataas na koneksyon at impluwensya sa loob ng Ministry ng Digmaan. 7 taon na ang nakalilipas, nang ikasal si Prinsesa Jing kay Ocean Vuong, hindi pa nagre-retiro ang patriarka ni Vuong, at buhay pa ang matandang emperador. Ngayon, kahit 7 taon na ang lumipas, nakakita na sila ng 3 henerasyon, total, ang nakaraang emperador ay tumagal lamang ng 5 taon. Marahil dahil si Prinsesa Jing ay ipinanganak sa maharlikang pamilya, wala siyang nararamdaman para kay Ocean Vuong, ito ay utos ng emperador, at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpakasal. Kaya, di nagtagal pagkatapos ng kanyang kasal, kumuha siya ng isang mangingibig. Sa loob ng 7 taon ng pagsasama, nagsilang siya ng 2 anak na lalaki at 1 anak na babae, ngunit kung sino ang tunay na ama ng mga bata ay walang nakakaalam. Karaniwan, hindi umuuwi si Prinsesa Jing, at ganoon din si Ocean Vuong. Nagsagawa sila ng kani-kanilang kasiyahan, ngunit ngayon, sa hindi malamang dahilan, nagalit si Prinsesa Jing at umuwi para ilabas ang sama ng loob kay Ocean Vuong. Hinugasan ni Ocean Vuong ang kanyang mga paa at minasahe siya, pinaglangkuran siya ng mas masigasig kaysa sa sarili niyang ina, ngunit matagal nang hindi nagsasama ang dalawa. Marahil dahil naramdaman ang patuloy na debosyon ng kanyang asawa sa nakalipas na 7 taon, hamupa ang galit ni Prinsesa Jing matapos siyang himukin nito ng ilang sandali. Bagamat si Brother Six ay naging kaliwang mabuting hari, hindi siya ang emperador, kaya mas mabuting huwag kang gumawa ng anumang malaking gulo sa labas. Kung magalit si Brother Six, huwag mong asahan na ililigtas kita. Walang pakialam na sabi ni Prinsesa Jing habang nakahiga sa kama. Alam ko, wala naman talagang seryosong nangyari. Nagustuhan ko lang ang isang bahay aliwan at plano kong kunin ito para matustusan ang mga gastusin sa bahay namin. Napakalaki ng gastusin ng pamilya natin. Patuloy na marahang tinatapik ni Ocean Vuong ang katawan ni Prinsesa Jing. Bagamat sa panlabas na anyo ay nirerespeto niya ang babaeng ito, na tunay ngang isang napakagandang babae, wala talaga siyang interes dito. Ang pag-iisip pa lamang kung paano siya nakihalubilo sa hindi mabilang na mga lalaki sa labas ay nakapagparamdam na sa kanya ng pagnanais na sakalin siya. Pero hindi niya magawa, ni hindi rin siya naglakas loob. Ganoon na nga ang pagkuha ng anak na babae ng maharlikang pamilya, ganoon na ang buhay niya mula ngayon. Medyo madali ring pakisamahan si Prinsesa Jing sa bagay na ito, nagtayo na ito ng ilang kabahayan sa labas, at nagkunwari itong hindi niya napansin. Langit at lupa ba iyon? Tila narinig na ni Prinsesa Jing ang tungkol sa langit at lupa, dahil ito ay isang paksa ng maraming usapan sa kabisera. Oo, yun,
Tumango si Ocean Vuan. Sino ang nasa likod ng langit at lupa? Tanong ni Prinsesa Jing nang may interes. Isa lamang maliit na bayaw ng isang opisyal ng Ministry of Civil Personnel at isang salbaha mula sa kalye ng mga pagawaan ng pagpipinta, wala ni isang taong may anumang impluensya. Tumango si Prinsesa Jing nang hindi nagsasalita, malinaw na walang kwenta ang mga taga-suporta na ito. Gaano nakatagal mula nang huli mo akong kasama? Bigla na lang, sa hindi malamang dahilan, gustong gantimpalaan ni Prinsesa Jing ang kanyang maputi-puti na asawa. Mahigit 1 taon na siguro, hehe, mahina naman ang pangangatawan mo, ayos lang, natatawang sabi ni Ocean Vuan. Halika, humiga ka sa tabi ko sa kama, malumanay na sabi ni Prinsesa Jing. Napuno ng pagkasuklam ang mukha ni Ocean Vuan, at kahit na nag-aalangan siya, wala siyang ibang nagawa kundi ang umakyat sa kama. At pagkapasok niya sa kama, sumando si Prinsesa Jing, tila siya ang nagsimula ng pang-aakit. Maalab na naghahalikan ang dalawa, habang inaalala ang lahat ng masasayang sandali nila noon. Gayunpaman, pagkatapos ng halos 10 minutong pagpupumiglas, biglang naging malamig ang boses ni Prinsesa Jing, lumayas ka, lumayo ka sa akin, at huwag mo na akong hayaang makita pang muli. Dinampot ni Ocean Vuan ang kanyang damit at tumakbo, alam na alam niya kung bakit nagalit si Prinsesa Jing at sinabihan siyang tumakbo, ito ay dahil wala talaga siya sa mood. Matapos ang mahigit 10 minutong pagsubok, mahimbing pa rin ang tulog ng kanyang ibon. Hindi naman sa masama ang pakiramdam niya, kundi sa halip ay wala siyang nasisiyahan sa kanyang pag-iisip. Lubha siyang nandidiri kay Prinsesa Jing at kinaputan din niya ito, kaya naman nagkaroon ng malaking psikolohikal na anino na itinapon nito sa kanya. Kahit na bihirang magkusa si Prinsesa Jing, wala pa rin siyang reaksyon. Sus Mariosep, marumi ka. Pagkalabas ng bakuran ni Prinsesa Jing, dumura si Ocean Vuan sa pandidiri. Hindi naman sa wala siyang kakayahan, kung sa tingin mo ay kayang-kaya niyang makipag-away sa ibang mga babae, kaya niyang makipag-away ng 7 rounds sa isang gabi lang. Pag-alis niya sa bakuran ni Prinsesa Jing, 2 katulong ang tumakbo palapit, isa sa kanila ang hindi siya pinansin, ni hindi man lang siya sinulyapan habang mabilis siyang dinaanan. Naninikip ang dibdib ni Ocean Vuan sa galit. Ang katulong na ito ay ang kotsero ni Prinsesa Jing, paborito ni Prinsesa Jing na nagkaroon din ng relasyon sa kanya, kaya inaasahan na ang kanyang paghamak kay Vuan. Gayunpaman, huminto ang isa pang katulong sa harap niya. Ang isang ito ay isang maliit na tagapangasiwa mula sa panig ng Kaitiwala. Maestro Karagatan, nakakakilabot, pinugutan ng ulo si Semir Vuan, at si Mr. Si Han din, pinugutan ng ulo. 16 na gwardya ang bumalik na may dalang 2 bangkay na walang ulo. Sabi ng katulong na puno ng kalungkutan ang mukha. Pugot talaga. Muntik nang lumabas ang mga mata ni Ocean Vuan sa kanilang mga butas. Ang lakas ng loob nila. Dalhin mo ako sa harapan ng bakuran para makita mo. Utos ni Ocean Vuan matapos ang huling sulyap pabalik sa bakuran ng prinsesa, saka tumalikod at naglakad palayo. Namatay ang mga ilaw sa silid ng prinsesa, pagpasok ng kotsero na iyon, namatay din ang mga ilaw. Nag-aalab na sa pagnanasa ang prinsesa ngayon lang, kaya paano siya hindi makikipaglaro pagdating ng kotsero. Pakiramdam ni Ocean Vuan ay masyadong berde ang ulo niya. Di nagtagal, narating niya ang harapan ng bakuran kung saan 16 na armadong gwardya ang nakaluhod sa lupa, at tahimik na nakahiga ang 2 walang ulong katawan. Nanlamig ang tingin ni Ocean Vuan, ang yuto na iyon ang pumatay kay Semir. Ano nga ba ang eksaktong nangyari? Dumating ang nakatatandang kapatid ng Yutol na iyon, na nagngangalang Guillermo. May kasama si Guillermo na eksperto, malamang isang malakas na practitioner ng Golden Core of Feather Transform, na pumutol sa ulo ng steward at ni Mr. Han. Ang lakas ng loob nila, tahasang rebelyon ito, rebelyon. Galit na sinipa ni Ocean Vuan ang isa sa mga armadong gwardya, saka nagsimulang maglakad-lakad ng paikat sa bakuran. Sa totoo lang, isa lamang talaga siyang magandang bata, yung tipong walang anumang dakilang pangarap, isa lamang hamak na lalaking naghihintay ng kamatayan, na kumakain ng buo para sa kanyang sambahayan. Sa kanyang tirahan, tanging si Semir Vuan lamang ang isang bihasang mandirigma, ang iba ay mga ordinaryong gwardya lamang. Ngayong patay na si Semir Vuan, ano na ang gagawin niya?
Ang panig ng prinsesa ay may mga eksperto, golden core, feather transform, at maging ang mga nascent soul practitioner, ngunit ikinagalit lamang niya ang prinsesa. Ang pagpunta sa prinsesa sa sandaling ito ay parang paghingi ng gulo, hindi ba? Sus Mariosep, sa Ministry ng Hustisya. Alam ni Ocean Von na hindi siya tutulungan ng prinsesa ngayon, kaya ang tanging pagpipilian niya ay gumamit ng ibang mga pamamaraan. Ang Ministry ng Hustisya ang responsable para sa seguridad ng kabisera. Balak niyang gumamit ng mga opisyal na puwersa upang apihin ang langit sa lupa, at sana, ang mga taga-langit sa lupa ay mapapatay din ang mga tao ng Ministry of Justice. Samantala, pagkaalis ni Ocean Von, muling nagliwanag ang silid ng prinsesa, at kasabay nito, isinumpa ni Prinsesa Jing, si Bat na pilak na walang wax, lalong nagiging walang silbi. Oo, lumuhad ang kotsero sa lupa at paulit-ulit na yumuko. Dumalaw siya sa prinsesa ngayong gabi para sa isang seryosong gawain, hindi niya inaasahan na ang prinsesa ay nasa ganoong kalituhan at hilahin siya sa kama, kaya hindi pa ito umiinom ng anumang gamot, na ikinagalit ng prinsesa. Labas, naiinip na ikinumpas ni Prinsesa Jing ang kanyang kamay. Pero, prinsesa, nagpadala ang Panginoong Karagatan ng mga tao para sakupin ang langit sa lupa, at pinatay nila si Katie Walasimir Von. Mabuti pa, sana mapatay din nila ang walang hiyang si Ocean Von, umalis ka na, naiinis na sabi ni Prinsesa Jing. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 727 tumama si Ocean Von sa pader. Alam ni Ocean Von na maraming tao ang minamaliit sa kanya. Bagamat marami ang magalang natatawag sa kanya bilang subordinate Mr. Von, walang kamalay-malay kung ano ang maaaring pinag-uusapan nila sa likuran niya. Pero hindi mahalaga iyon, dahil 7 taon na siyang naging isang berdeng pagong, isang katawagan ng kawalang galang, kaya naman lumapot ng husto ang kanyang balat. Gayunpaman, ngayong gabi ay tunay siyang galit, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot. Una, nakita niya ang sarili niyang asawa at ang kotsero na magkasamang pinatay ang mga ilaw, pagkatapos ay nabalitaan niya na ang kanyang tapat na mayordomo ay pinugutan ng ulo. Pagdating sa Ministry ng Hustisya, hindi man lang siya binigyan ng oras ng isang deputy commander doon, sinasabing may utos mula sa itaas, at dahil sa dami ng mga magsasaka sa kabisera, hindi maaaring makialam, at hindi nang ahas, ang mga regular na awtoridad sa mga usapin ng pagpatay ng mga magsasaka. Bukod dito, binalaan siya ng pangalawang commander sa Ministry ng Hustisya na huwag manggulo, dahil may mga eksperto na ngayon sa mga matataas na opisyal ng lipunan at hindi nila siya matutulungan sa bagay na ito. Sa huli, sinabi sa kanya ng deputy commander na kung gusto niyang malutas ang isyo, kailangan niyang pumunta sa St. Dragon Branch. Ang tinatawag na St. Dragon Branch ay ang organisasyon ng hustisyang kriminal na itinatag ng St. Dragon Pavilion sa Capital City, na naiiba sa tanggapan ng recruitment ng St. Dragon Pavilion. Ang St. Dragon Branch ay may hawak ding kapangyarihan at awtoridad na pangasiwaan ang mga cultivator sa buong mundo. Halimbawa, kung may mga cultivator na nakagawa ng mga krimen o mga mamamatay taong halimaw, o tulad ng kasalukuyang pagtitipon ng mga bayani sa Capital City, tuwing may nangyayaring kaso, ang St. Dragon Branch ang mamamahala dito. Paano nagawang manggahas ang kanilang ordinaryong Ministry ng Hustisya na harapin ang mga naghahanap ng landas na ito? Parang samuka ng dugo si Ocean Von. Pagkatapos umalis sa Ministry of Justice, mabilis siyang sumakay sa kanyang kabayo, kasama ang isang grupo ng mga gwardya ng pamilya papunta sa North City, kung saan niya natagpuan ang St. Dragon Branch. Tunay ngang maliwanag ang St. Dragon Branch. Kamakailan lamang, maraming matataas na ranggo mula sa iba't ibang sekta sa buong mainland, pati na rin ang tinatawag na ikalawang henerasyon ng cultivator, ang dumating, dahil magtitipon-tipon silang lahat sa St. Dragon Pavilion. Kaya naman, ang St. Dragon Branch ay nagsisilbing isang uri ng reception front desk. Kung wala kang sapat na pera para sa iyong mga gastusin, maaari ka ring tumuloy sa St. Dragon Branch. Bumaba si Von mula sa kanyang kabayo at huminga ng malalim ng ilang beses bago pumasok sa St. Dragon Branch. Pagpasok pa lang niya ay agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at napalitan ng ngiti. Ito ay isang sangay ng St. Dragon Pavilion,
isang lugar na namamahala o namamahala sa mga cultivator sa buong mundo, na pawang mga naghahanap ng landas, kaya ang kanyang katayuan bilang subordinate Mr. Walang silbi si Von dito. Kaya naman, kinailangan niyang ngumiti kapag humihingi ng pabor. Sino ang hinahanap ninyo, mga ginoo? Bati sa kanila ng isang junior cultivator, sinusuri si Von at ang dalawang bodyguard na dinala niya ng may pagmamataas, na parang nagsasalita sa kanyang ilong, nakatingin ng mababa kay subordinate Mr. Von. Pasensya na, ang nakatatandang si Mr. Nandito ba si Willow Allen? Kahit walang kinalaman si Von sa lugar na ito, alam na alam niya kung sino ang namamahala sa Saint Dragon Branch. Nauna na sa kanila ang reputasyon ng isang tao. Ang taong namamahala sa Saint Dragon Branch ay kilala bilang Willow Allen, ang kanyang palayaw, kakaunti lamang ang nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan. Nagtaas ng kilay ang nakababatang tagapagsaka at nagtanong, sino ka kaya? Ako si Ocean Von mula sa Von Mansion, sabi ni Von, habang pinapatatag ang sarili. Hindi kita kilala, sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Agad na umiling ang junior cultivator. Ako ang nasasakupan na si G. Si Von, ni Prinsesa Jing, sabi ni Von habang nagngangalit ang mga ngipin. Ah, Prinsesa Jing, nasasakupang si G. Von. Naiintindihan ko, narinig na kita. Nasasakupang si G. Von, ano ang kailangan mo mula kay Elder Mr. Willow? Tiningnan ng junior cultivator si Von mula ulo hanggang paa at bumati gamit ang mga nakakuyom na kamay. Maaaring hindi niya narinig ang pangalang Von, ngunit si Prinsesa Jing ay isang kilalang pangalan. Pwede mo ba akong ipakilala? Mayroon akong apurahang bagay na ire-report kay Elder Willow, sabi ni Von, na walang ibang nagawa kundi ang kumuha ng isang gold ticket na nagkakahalaga ng libo-libo. Sa katunayan, siya ay medyo mahirap, at ang desisyon na agawin ang kayamanan mula sa mga mayayaman ay matagal nang inaasahan. Sige, iaanunsyo ko ang iyong pagbisita. Pero kung papayag si Elder Willow na makita ka o hindi, wala sa akin yun, sabi ng nakababatang tagapagsaka, sabay tanggap sa gintong tiket. Salamat. Paulit-ulit na ipinahayag ni Ocean Von ang kanyang pasasalamat gamit ang nakakuyom na mga kamao. Pumunta ang nakababatang monghe sa likod ng tabing, at pagkatapos ng halos kalahating patpat ng insenso, isang matanda na hindi gaanong katangkad, nakasuot ng berdeng kamisete na may kalahating puting buhok, at mga matang puno ng sigla, ang lumabas kasama ang nakababatang monghe. Binibigyan ko ng respeto si Elder Willow Allen. Agad na yumoko si Ocean Von bilang pagpupugay. Bahagyang ngumiti si Willow Allen, ano ang dahilan kung bakit bumisita si Lord Ocean sa kalaliman ng gabi? Nakikiusap ako kay Elder Willow Allen na ipagtanggol ako. Pinatay ng isang magsasaka ang aking mayordomo, pinatay ang aking mga bisita. Yumuko ng malalim si Ocean Von nang hindi itinutuwid ang kanyang baywang, at kasabay nito, ang kanyang puso ay kumakabog. Natatakot na kung hindi rin makikialam ang Elder Willow na ito, talagang hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Ang isang naghahanap ng daan ay nakapatay. Pinatay mo ba ang mayordomo mo? Napataas ang kilay ni Willow Allen, mapangahas at walang batas, ha? Oo. Pagkarinig sa simula, agad na sumang-ayon si Ocean Von. Nasaan ang tao? Ano ang pangalan? Anong antas ng cultivation? Pagkatapos magtanong ni Willow Allen, sinabi niya sa malalim na boses, malapit nang mabuksan ang Immortal Mansion, at ang mga cultivator mula sa buong mundo ay nagtitipon sa capital city. Bukod dito, tayong mga naghahanap ng daan ay may kasunduan sa alyansa, at ang kabisera ay ang lupain ng pagsikat ng dragon, sa ilalim ng langit at lupa. Sa makatuwid, kaming mga magsasaka ay hindi maaaring magtipon sa kabisera upang lumikha ng kaguluhan at pumatay ng walang pinipili. Ang mga lumalabag sa utos ay dapat patayin agad, sino ang magiging matapang na magdudulot ng gulo sa panahong ito. Ito ay, isa itong bahay aliwan, at hindi ako sigurado kung sino talaga iyon. Nagkaroon ng alitan sa pananalapi sa pagitan ng bahay aliwan na iyon at ng aking Ocean Mansion. Nang maningil kami ng utang, pinugutan ng isang makapangyarihang magsasaka ang mga ulo ng aking mayordomo at ng isang panauhin, at hindi niya kami pinayagang pulutin ang mga ito. Nasa kalye pa rin ang mga ulo sa harap ng bahay aliwan.
Kalokohan. Galit na sumanghal si Willow Allen, saka lumingon sa nakababatang monghe at sinabing, sundan mo siya roon, at ibalik mo rito ang mamamatay tao. Sabi nila ang mamamatay tao ay isang nascent stage expert, agad na dagdag ni Ocean Vuong. Isang eksperto sa bagong yugto. Nagulat si Willow Allen. Sa antas ng nascent soul, ang ilan ay mga pinuno ng sekta ng mga pangalawang uri ng sekta. Kaya naman, kung isa itong makapangyarihang nilalang na may nascent soul, tiyak na kilala niya sila, si Willow Allen. Nabigla rin ang nakababatang monghe. Isang nascent soul powerhouse na pumatay. Isang biro, pupunta ba sa bahay aliwan ang isang napakataas na nilalang na iyon? Labis na walang ginagawa, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Willow Allen. Kung isa nga itong nascent soul murderer, kahit may awtoridad siyang makialam, wala talaga siyang kapangyarihang harapin ito. Total, nasa maagang yugto pa lang siya ng nascent soul, kaya kailangan niyang iulat ang bagay na ito at hintayin ang mga nasa itaas na humawak nito, hindi ito isang bagay na maaari niyang harapin ng pribado. Bukod pa rito, ang mga nasa nascent soul cultivation level ay alinman sa mga pinuno ng sekta ng mga maliliit na sekta o iginagalang sa loob ng great sects, kaya kung siya, ang taong namamahala sa maliit na Saint Dragon branch na ito, ay walang ingat na nakialam, mangangahulugan ito ng pagkakasala sa isang tao. Ang lahat ng mga magsasaka sa silong ng langit ay iisang pamilya, kapag nagkikita, lahat sila ay nagtatawanan at nagbibiruan. Ang pagsalansang sa isang sekta para lamang sa walang kwentang si Ocean Vuong ay hindi magiging matalino, at hindi ito naaayon sa estilo ng pag-uugali ni Willow Allen. Alam ko na ang tungkol sa bagay na ito. Bumalik ka muna. Magpapadala ako ng isang tao para mag-imbestiga sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay bibigyan ka ng tugon. Iyon lang muna sa ngayon. Hindi man lang itinaas ni Willow Allen ang kanyang talukap habang tumalikod at bumalik sa panloob na tirahan. Sinamahan ng nakababatang monghe palabas ang halos galit na si Ocean Vuong habang mabait na nagpapayo. Kung ang kabilang panig ay isang nascent soul expert, hindi namin ito direktang haharapin. Nangangailangan ito ng order mula sa pavilion. Bukod pa rito, ang mga nasa nascent soul cultivation level ay kahit papaano ay ang mga elder o mga iginagalang na figure ng iba't ibang sekta, o maging ang mga pinuno ng sekta mismo. Panginoong Karagatan, iimbestigahan namin ang bagay na ito mamaya, kaya't hintayin ninyo ang aming mensahe. Salamat. Sumakay si Ocean Vuong sa kanyang kabayo, ikinuyom ang kanyang mga kamao patungo sa nakababatang monghe, at kasabay ng pag-iling ng latigo ay sumigaw siya, pumunta ka, sa Royal Palace ng Hari ng mga Higgins. Talagang nagmamadali siya, ayaw niyang maniwala na ganito ang magiging katapusan ng pangyayari ngayon. Bihira siyang pumunta sa maharlikang palasyo ng Hari ng mga Higgins, dahil sa tuwing pumupunta siya, hindi siya kailanman pinagpakitaan ng anumang paggalang ng Hari ng mga Higgins, ni hindi man lang siya nilingan. Gayunpaman, ngayon, kahit na mga hulugan ito ng pagluhod upang magmakaawa, makikiusap siya sa Hari ng mga Higgins na kumilos kahit minsan lang. Total, siya ang bayaw ng Hari ng mga Higgins. Ang pagsampal sa mukha ng isang tao, hindi ba't isa rin itong masamang refleksyon sa dignidad ng Hari ng mga Higgins? Pagbalik sa Saint Dragon Branch, lumabas din si Willow Allen, nag-isip bago nagutos, magsama kayo ng ilang tao para mag-imbestiga. Suriin mo kung aling miyembro ng sekta ang nagiging napakawalang galang. Magulat ka sa akin pagkatapos. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 728 ang paghihiganti ng Hari ni Higgins. Nag-ipon ng lakas ng loob ang mga emisaryo mula sa dibisyon ng Saint Dragon Pavilion para sa isang lihim na imbestigasyon sa Heavenly Daw at, handang isugal ang lahat, sa wakas ay nakarating si Ocean Vuong sa Higgins Royal Palace. Paminsan-minsan ay naninirahan sa palasyo ang Haring Higgins kamakailan lamang, ngunit madalas din siyang umuuwi. Bukod pa rito, dahil sa kanyang pagtaas ng katayuan, ang seguridad sa loob ng kanyang palasyo ay naging lubhang mahigpit, puno ng mga eksperto, hindi lamang ang kanyang 3,000 na tauhan ang dumating, kundi maging ang ilan sa mga matataas na opisyal mula sa palasyo ay permanenteng nanirahan sa Royal Palace. Dahil gabi na, ang Royal Palace ay naging napakatahimik sa loob at labas. Habang bumababa si Ocean Vuong sa kanyang kabayo, lumapit ang mga bantay ng imperyo sa labas ng palasyo dala ang kanilang mga bunot na espada.
Isa sa mga gwardya ang nagtanong sa isang seryosong boses, Lord Ocean, ano ang dahilan kung bakit ka narito sa Royal Palace sa ganitong oras? Nakilala talaga ng mga gwardya si Ocean Vuan. Mayroon akong apurahang bagay na kailangang ipatawag ang prinsipe, bilisan mo at iulat ang aking pagdating, utos ni Ocean Vuan. Pero natulog na ang prinsipe para sa gabing ito, nababagabag na sabi ng gwardya. Ang bagay na ito ay lubhang nakababahala sa prinsipe. Kung ipagpapaliban mo ang mahahalagang gawain ng prinsipe, gusto mo bang mawalan ng malay? Dali, pumunta ka at ibalita ang pagdating ko. Sa tingin mo ba pupunta ako ng hating gabi ng walang dahilan? Malakas na bulalas ni Ocean Vuan. Sige, Panginoong Karagatan, sandali lang po. Kinakabahan din ang gwardya, tutal, bayaw ito ng prinsipe, at kung sakaling magkaroon ng emergency si Prinsesa Jing, at hindi nila ito naiulat, magagalit ang hari ng mga Higgins. Isang bantay ang tumakbo papasok sa tarangkahan, at isang alipin mula roon ang nagmadaling pumunta sa tirahan ng Kaitiwala. Nang marinig ng Kaitiwala ang ulat, mabilis na nagbihis at nagtungo sa patio kung saan nakatira ang Haring Higgins, nakatayo sa labas ng pintuan ng prinsipe at marahang kumatok ng 3 beses, dumating na ang aking prinsipe, si Lord Ocean Vuan. May importante raw siyang kailangang ipaalam sa iyo, at mukhang may seryosong problema talaga. Naiintindihan ko, dalhin mo siya sa sala para hintayin ako. Nakabukas ang mga ilaw sa kwarto ng hari ng mga Higgins, at puno rin siya ng mga pagdududa, iniisip kung may nangyari ba kay Jinger. Bakit naman pupunta rito si Ocean Vuan ng ganitong gabi? Iba ito sa kanya. Karaniwang iniiwasan ni Ocean Vuan na makita siya hanggat maaari, at makikipag-ugnayan lamang sa kanya kung kinakailangan. Ngunit ngayon ay hinahanap niya siya, at sa ganitong oras, dahil may inaangking apurahang bagay, tiyak na isa itong mahalagang bagay. Hindi nang ahas ang hari ng mga Higgins na baliwalain ang bagay na ito. Sa kasalukuyan, ang kabisera ay nasa kaguluhan. Sa kabila ng kanyang paghawak sa mga usapin ng estado bilang kaliweteng ministro, mayroon pa ring mga miyembro ng Dragon Guardian Clan at walang malinaw na atas mula sa Royal Cultivation Sect na sumusuporta sa kanya bilang emperador. Kaya, ang kanyang posisyon bilang kaliweteng ministro ay parang paglalakad sa manipis na yelo, na nangangailangan sa kanya na kumilos ng may lubos na pag-iingat. Nagbihis ang hari ng mga Higgins at nagtungo sa sala. Nang mga oras na ito, nakaluhod na si Ocean Vuan sa loob. Anong problema? Malamig na tanong ng hari ng mga Higgins, bakit ka nakaluhod? Pakiusap, kapatid, hinihiling ko sa iyo na magdesisyon para sa akin. Biglang napaiyak si Ocean Vuan. Nagulat ang hari ng mga Higgins. Alam niyang maraming naging kasintahan ang kanyang kapatid at hindi namumuhay ng disente, kaya naman ginagawa niyang katatawanan si Ocean Vuan sa kabisera, ang tanggang kinakasama. Kaya, ngayon, nang sabihin ni Ocean Vuan na gusto niyang ang prinsipe ang magdesisyon para sa kanya, pinaghihinalaan ng hari ng mga Higgins na maaaring nahuli ni Ocean Vuan si Jinger sa akto. Kung mahuli siya ni Ocean Vuan na nagtataksil, may karapatan siyang gawin iyon, at kung gagawa siya ng eksena tungkol dito, makakasira ito sa reputasyon ni Jinger at sa reputasyon niya bilang kapatid nito. Tumayo ka at magsalita. Anong nangyari? Medyo lamambat ang tono ng boses ng hari ng mga Higgins. Kapatid, hindi ko na kayang magpatuloy sa ganito, tumayo si Ocean Vuan, pinunasan ang mga luha sa kanyang mga mata, at sinabing, alam kong wala akong kwenta, alam kong isa akong napakasamang hanggal, at alam kong pinagtatawanan ako ng lahat ng tao sa kabisera. Pero sa mga nakalipas na taon, wala akong naging kabutihan kundi kay Jinger, napakabuti. Kahit anong sabihin ni Jinger ay sige, at tinanggap ko na lang ang pangungutya ng iba bilang biro lamang. Pero ngayon, siya, tanga si Ocean Vuan, pero matalino rin naman. Anong problema? Tigilan mo na ang pagpapalit-palit ng usapan. Naiinip na sabi ng hari ng mga Higgins. Siya, sa harap ko, sa sarili kong kama, ay nakikipaglaro sa kotsero sa bahay namin, hindi ko na kayang mabuhay ng ganito, panagway ni Ocean Vuan, labis na nasasaktan. Ang hari ng mga Higgins ay tinamaan ng isang alon ng pagkadismaya. Naging ganito na ba kagulo si Jinger? Kahit na mayroon pa siyang mga mangingibig, dapat sana ay naging maingat siya, hindi sa harap ng sarili niyang asawa.
Si Ocean Von nga naman ang lehitimong apo ng prestihiyosong pamilya Von. Kung magiging labis na katawa-tawa ang mga bagay-bagay, paano kaya ililigtas ng pamilyang Maharlika ang kanilang kahihiyan? Bumalik ka, at pugutan mo ng ulo ang kotsero na iyan. Nako, ginagalit mo ako. Huwag ka nang malungkot. Mamaya, kakausapin ko si Jinger. At ikaw, hindi ka ba pwedeng umarte na parang lalaki? Ang mismong bagay na ayaw ni Jinger sa iyo ay ito, laging tumatango at yumuyuko, walang bahid ng pagkalalaki. Ang may diwa ng pagkalalaki ay ikaw, ika-anim na kapatid. Ganito na lang ako habang buhay, mahinang bulong ni Ocean Von. Sa sobrang inis ni Higgins King ay natawa na lang siya, pagkatapos ay muling lumambot ang kanyang tono at sinabing, sige, hindi ba ninyo ako mabibigyan ng kapanatagan ng loob? Hindi mapayapa ang kasalukuyang sitwasyon, at ang kabisera ay nasa kaguluhan. Ang ating kapalaran ay sabay na umaangat at bumababa, tandaan mo iyan. Isa pa, hindi mabuti para sa iyo ang maging tamad buong araw. Bukas, titiyakin kong makakuha ka ng posisyon sa Ministry of Civil Personnel. Oo, bumalik ka at pugutan mo ng ulo ang kotsero na iyon. Kung may sasabihin si Jinger, sabihin mo sa kanya na ako ang nagutos, at kung may reklamo siya, hanapin mo ako. Salamat, ika-anim na kapatid. Kung minamaliit ako sa loob ng pamilya, kaya ko naman tiisin, pero sa labas, walang gumagalang sa akin. Kanina lang, si Semir Von, ang katiwala ng aming sambahayan, ay pinugutan ng ulo ng isang tao, at hindi ko man lang magawang umutot bilang protesta. Sabi ko bayaw ako ni Higgins King, pero sabi nila, pero saan ang binibilang ni Higgins King? Bang! Hinampas ni Higgins King ang kanyang kamay sa mesa at tinitigan si Ocean Von, sabay bulalas, ang lakas ng loob nila. Hindi ako ang nagsabi, iba ang nagsabi. Sinabi rin nila na mayroon kang mga katangian para maging emperador, ngunit sa huli ay ipinadala ka ng isang simpleng siyanwang. Tumaas ang kilay ni Higgins King, at bigla siyang tumawa, ikaw na anak ng aso, ang paglapit sa akin ngayon ay hindi lang tungkol sa isyu ni Jinger, di ba? Si Higgins King, na matalino gaya ng dati, ay agad na naunawaan ang panlilinlang ni Ocean Von. Binanggit niya si Prinsesa Jing bilang dahilan upang makakuha ng simpatiya para sa sarili niyang mga hinaing, pagkatapos ay ginamit ang sinabi ng iba upang pukawin siya. Ang anak ng isang puta ay naging lubhang tuso. Ika-anim na kapatid, lumuhad si Ocean Von, kapag tapos na ang lahat, ako ang bayaw mo. Sa huli, ang lolo ko ang pinakasumuporta sa iyo noon. Sa huli, ang aming pamilya Von ay nakatali sa iyo magpakailanman. Pero sa bahay, tinitiis ko ang mga kahihiyan ng walang reklamo, at sa labas, binubuli ako ng lahat kahit ang mga bugaw sa mga bahay aliwan ay hindi ako tinatrato bilang tao. Hindi ka nila tinatrato bilang tao gaya ng pagmamaliit nila sa iyo. Pang-anim na kapatid, bayaw mo ako, tiyuhin kita, kailangan mo akong ipagtanggol, lumuluhang pagmamakaawa ni Ocean Von. Pati ang mga bugaw ay nang ahas na apihin ka. Malamig na singgal ni Higgins King. Oo, ang mismong lugar na langit at lupa. Nakakita sila ng ilang magsasaka, at pagkatapos ay pinugutan nila ng ulo ang punong katiwala ng aking bahay at isang gwardya, inihagis ang kanilang mga ulo sa kalye, hindi man lang ako pinayagang makuha ang mga bangkay. Ano ba ang saysay ng pamumuhay ng ganito? Nakakapangilabot, singgal ni Higgins King sa galit at biglang sumigaw sa isang tao sa labas, Erickson. Kasalukuyan, parang galing lang sa kawalan si Leia Erickson. Ilang buwan pa lamang ang lumipas ng lalaking ito at nabuo na niya ang kanyang solidifying pill, na umuunlad sa nakakagulat na bilis. Ikaw, magsama ka ng mga tao sa bahay aliwan na iyan, selyuhan mo muna, yung mga bugaw, mga ginang, lahat sila itapon sa piitan. At yung mga dawis na nagdudulot ng gulo, pabagsakin din sila. Hindi kukonsintihin ang kawalan ng batas, ito ang Imperyong Saint Dragon, ito ang ating kabisera. Sa tingin ba nila ay dahil lang sa ilang araw na silang nagsasanay ng daw, walang nang ahas na pamahalaan sila? Teka, sixth brother, sa mga cultivator na iyon, may bali-balitang mayroong isang nascent stage expert, maingat na sabi ni Ocean Von, habang sumusulyap kay Higgins King.
Nagulat ang katawan ni Higgins King, at si Leia Erickson ay napasinghap ng malamig na hangin. Humph! Nascent stage expert man o hindi, mamamayan pa rin sila ng Sacred Dragon. Tawagin mo ang mga matatanda at si Elder Zhu para sumama sa iyo, isama mo silang lahat pababa. Sino mang manggahas na humadlang o lumaban ay kakasuhan ng sabuatan at hahatulan ng kamatayan, kasama ang pagpuksa sa kanilang buong angkan. Inisip ni Higgins King na pahinain ang impluwensya ng mga sekta sa buong kaharian. Kung hindi maaalis ang mga cultivation sect na ito, magiging katawa-tawa lang ang Saint Dragon Empire. Matagal na rin siyang naghihintay ng pagkakataon, palaging naghihintay ng pinakamagandang sandali. Gayunpaman, ngayong gabi, magsisimula sila sa pamamagitan ng paggawa ng isang halimbawa ng negosyong ito ng Nascent Soul, upang makita ang mga reaksyon ng iba pang mga sekta at ng Saint Dragon Pavilion. Sige, yumuko si Leia Erickson kay Higgins King at pagkatapos, kasama ang nasa sabik na si Ocean Von, umalis na sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 729 na patayin si Ocean Von. Nang si Leia Erickson, kasama si Ocean Von at dalawang super protector mula sa Royal Palace, ay patungo sa Painting Street nang dumating din ang ilan pang iba sa Painting Street, sa lugar na kilala bilang Langit sa Lupa. Ang ilang individual na ito ay binubuo ng mga ipinadala ni Willow Allen ng Saint Dragon Branch, at ang isa ay isang lokal na maton mula sa mga kalye ng Painting Street. Kapatid na Lima, maaari ba akong makausap ka? Pagdating ng lokal na maton kasama ang ilang monghe, umupo ang mga monghe sa entablado at nagkunwaring nanunood ng dula, habang hinayla ng maton si Guillermo palayo at mamulong sa kanya sa isang sulok. Master Chi, pakiutos po ako. Nauutos si Guillermo ng mga sandaling iyon, dahil ang bully na kausap niya ay kilala bilang Master Chi, isa sa tatlong nangungunang lokal na bully sa capital city. Bukod dito, ang lalaking ito ay isa ng Golden Pill Monk, na may nababalitang napakalakas na suporta at isang napaka-misteryosong background. Dati, nagdala pa nga siya ng mga gold ticket at regalo para humingi ng pabor kay Master Chi, pero hindi siya binigyan ni Master Chi ng oras. Ang ilang beses na nagkita sila ay hindi sinasadyang nagkita sa isang tavern, kung saan inalok niya ng inumin si Master Chi. Nako, pakiusap, wala lang yan, natatawang sabi ni Master Chi, sabay kuyom ng mga kamao bilang paggalang, wala lang yan masyado. May ilan akong mga kaibigan na gustong makilala ang kuya mong si Guillermo at iyon. Ang elder ng Nascent Soul na iyon. Kaya, umaasa akong makakatulong si Brother Five na ipakilala kami. Ilang kaibigan. Sumulyap si Guillermo sa mga nanunood ng dula at napakunot ang noo, maaaring. Maaari ko bang malaman ang kanilang pinagmulan? Banganan, ha, nag-isip si Master Chi, masasabi ko sa iyo, pero huwag mo itong ipagkalat. Iyong tatlong iyon ang mga panlabas na tagapagpatupad mula sa Saint Dragon Pavilion. Saint, Pavilion ng Santo Dragon. Nabigla si Guillermo. Isa sa dalawang pangunahing kapangyarihan sa kontinente ng Saint Dragon ay walang iba kundi ang Saint Dragon Pavilion at ang Saint Dragon Empire. Sinasabing mas mabuting masaktan ang maharlikang pamilya gamit ang apelyidong Dragon, kaysa masaktan ang Saint Dragon Pavilion, dahil ang pavilion ay puno ng mga immortal. Sige, maghintay ka lang dito. Tatanungin ko ang boss ko. Agad na tumakbo si Guillermo kina Yusuf Zoc at Grayson Martin, na nakikinig din ng musika ng mga sandaling iyon, habang naghihintay kung anong uri ng kilos ang gagawin ng Fuma Mansion. Boss, may mga taong gustong makita ka, mula sa Saint Dragon Pavilion. Ako na ang pinakilala nila. Hindi na nauutol na sabi ni Guillermo. Siyempre, sinabi niya ang mga salitang ito sa isang matagal na tono. Saint Dragon Pavilion. Nagpalitan ng tingin sina Yusuf Zoc at Grayson Martin, pagkatapos ay sabay na lumingon sa kanilang likuran. Sa katunayan, napansin na nila ang mga bagong dating na ito noon pa man, 2 golden cores at isa sa late condensation period, na laging nakaupo sa likuran nila. Nang lumingon sina Yusuf Zoc at Grayson Martin, agad na tumayo ang tatlong lalaki at yumuko habang magkahawak ang mga kamay. Kabilang sa kanila ang isang nakababatang monghe mula sa Saint Dragon Branch. Isang karangalan ang presensya ng mga kapwa ko dawiste na hindi namin inaasahan, sabi ni Yusuf Zoc habang tumatayo,
alam niyang hindi maiiwasang makikipag-ugnayan siya sa mga tao mula sa St. Dragon Pavilion kalaunan, kaya katanggap-tanggap ang pagkikita nila ngayon. Humihingi ako ng paumanhin sa istorbo, magalang na sabi ng isa sa mga late Golden Core Stage Masters habang nakakuyom ang mga kamao kina Yusuf Zoc at Grayson Martin. Ang pangalan ko ay Gold No Exchange, isang panlabas na tagapagpatupad ng St. Dragon Branch. May ulat tungkol sa isang pagpatay na ginawa ng isang magsasaka sa langit sa lupa, kaya regular kaming pumupunta rito upang mag-inspeksyon. Walang insulto. Magalang siya, ipinahiwatig lang na regular na pagsisiyasat iyon at walang anumang masamang intensyon. Nako, sabay na napagtanto ni na Yusuf Zoc at Grayson Martin na kapag may nangyaring pagpatay sa capital city, kailangang may isang departamento na hahawak dito. Tila kapag ang isang monghe ay nakapatay, ang St. Dragon Branch ang may pananagutan sa investigasyon. Dati, may ilang walang kwentang lalaki na nang insulto sa kuya ko, kaya sa isang sandali ng galit, pinugutan niya sila ng ulo. Ito, hindi naman ito labag sa batas, di ba? Sabi ni Yusuf Zoc na may nahihiyang ngiti. Hindi problema, hindi problema. Ang mga maliliit na pagkakasala ng mga nakababatang monghe ay nararapat na ikamatay. Maaari ko bang itanong kung saang sekta kayong dalawa kabilang? Nag-isip si Gold No Exchange. Kami ng aking nakatatandang kapatid na lalaki ay nagmula sa Chicken Mountain sa katimugang rehiyon ng mainland. Ang pangalan ko ay Bryson Campbell, at ang pangalan ng kuya ko ay Grayson Martin. Ano? Katimugang rehiyon ng mainland. Bundok ng manok. Bryson Campbell. Pagkarinig ng ilang salitang ito, huminga ng malalim ang mga panlabas na tagapagpatupad. Maaaring hindi alam ng iba ang mga nangyayari sa Chicken Mountain, ngunit kamakailan lamang ay binibigyang pansin ng St. Dragon Pavilion ang sitwasyon doon. Isang menor de edad na cultivator na nagngangalang Bryson Campbell ang lumitaw sa Chicken Mountain, pinangunahan ang isang pangkat ng mga demonyong cultivator laban sa Tian Yuan sect, na pumatay sa marami sa mga miyembro nito, at nagawa pang ang patayin ang dalawang anak na lalaki ng sect master. Kalaunan, kinailangan ng Tian Yuan sect na humingi ng tulong mula sa St. Dragon Pavilion, na siyang nagtipon ng isang grupo ng mga nangungunang eksperto mula sa iba't ibang sekta upang pumunta sa Chicken Mountain. Gayunpaman, sa loob ng Chicken Mountain, isang Earth Immortal ang lumitaw, na gumamit ng Technique of Universe sa sleeve, at nilipol ang mahigit 100 super expert mula sa iba't ibang sekta na 3,000 milya ang layo. Nagulat ang mundo sa isang iglap, maging ang Pavilion Master ng St. Dragon Pavilion ay nagulat at naglabas ng utos, na nagbabawal sa sinuman na magdulot ng karagdagang gulo sa Chicken Mountain. Inimbitahan ako ni Master Blackwell, ang inyong Pavilion Master, na lumahok sa kaganapan ng Immortal Mansion. Dahil ilang araw pa bago mag-ika-9 ng Setyembre, napagdesisyonan kong dito na lang tumuloy sa bahay ng nakababatang kapatid ng kaibigan ko. Medyo wala siyang pinag-aralan at siya ang nagbukas nitong bahay aliwan. Nakangiting sabi ni Yusuf Zoc. Ginoo Campbell, humihingi kami ng paumanhin sa aming kabastusan, muling yumuko ang 3 panlabas na tagapagpatupad, at mas naging magalang pa. Kami ang dapat humingi ng tawad sa abala ninyong lahat, muling yumuko si Yusuf Zoc bilang tugon. Hindi naman, hindi naman. Ngayon na si Mr. Dumating na si Campbell sa kabisera, tungkulin ng St. Dragon Pavilion na mag-alok ng aming mabuting pakikitungo. Dahil medyo gabi na ngayon, hindi na natin iistorbahin si Mr. Campbell at si Martin na. Iuulat namin ang pagdating mo sa sangay pagbalik namin, magalang na pagtatapos ni Gold Unchanged at paalis na sana. Nang sandaling iyon, nang tumalikod na si Gold Unchanged at ang kanyang dalawang kasama at paalis na sana, biglang bumukas ang mga pinto ng St. Dragon Pavilion, at ang karatula ng St. Dragon Pavilion ay nabasag ng malakas. Sino yan? Ang lakas ng loob mo. Umungol sa galit si Gold Unchanged. Nandito ba si Campbell at ang kanyang nakatatandang kapatid, at marahil pati na rin ang Earth Immortal na iyon? Sino itong bulag na taong ito na naghahangad ng kamatayan sa pamamagitan ng paggawa ng gulo rito? Anong anak ka ng puta? Umalis ka nga rito. Pumasok si Ocean Von, habang maautoridad na naglalakad paarap. Kasunod niya ay si Leia Erickson, kasama ang 2 Elder at si Elder Zhu, na parehong napakalakas, na parehong nasa late nascent soul stage. Ang mga pinarangalan na matatanda. Elder Zhu,
Sa wakas ay nakita ni Gold Unchanged ang dalawang matandang lalaki sa likod ni Ocean Vuong. Ang isa ay nakasuot ng itim at ang isa naman ay nakaputi, at sila ay kilala bilang mga itim at puting Diablo, parehong mga pinarangalan na matatanda mula sa palasyo. Ha, Gintong walang pagbabago, anong ginagawa mo rito? Mabilis na nakilala ng isang kilala bilang pinarangalan na nakatatanda si Gintong walang pagbabago. Pamilyar silang lahat sa mga mukha mula sa kabisera, bagamat hindi sila kabilang sa iisang puwersa. Kagalang-galang na Elder Zo, ano ang iyong intensyon? Lumipat ang tingin ni Gold Unchanged nang mabilis niyang naunawaan ang sitwasyon at nagsimulang gumawa ng sarili niyang mga plano. Sa kabila ng pamilyaridad at pagkilala, hindi sila magkapareho ng panig. Kaya kung kaya niyang magdulot ng malaking gulo sa mga matatandang ito o kahit na mapatay sila, tiyak na magiging kawili-wili iyon. Sa utos ng prinsipe, kunin mo sila. Malamig na tumingin ang pinarangalan na elder kay Grayson Martin, dahil siya ang pinakamalakas. Oo, pabagsakin mo yung dalawang yon, pati na rin yung Yutal na yon. Dakpin silang lahat, turo ni Ocean Vuong kina Yusuf Zoc at Grayson Martin, pati na rin kay Guillermo, at nagsimulang isigaw ang kanyang mga utos. Kamatayan sa korte, whoosh! Sa sandaling iyon, walang anumang babala, kumilos si Yusuf Zoc. Sa isang pitik lang ng kanyang daliri, isang guhit ng lilang apoy ang naging matalas na palaso at sa isang kisap mata, tinamaan si Ocean Vuong. Isang nakakakilabot na sigaw ang pinakawalan ni Ocean Vuong, ngunit kasabay nito ay agad ding nagkahiwa-hiwalay ang kanyang katawan. Whoosh! Tila isang hininga lang ang lumipas, at isang ganap na buhay na lalaki ang nasunog at naging abo. Nang mapanood ito, kapwa ang pinarangalan na Elder at si Elder Zo, ang mga matatanda mula sa palasyo, ay namangha. Paano nagkaroon ng apoy ang isang maliit na golden peel refiner? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 730 Zhang Sheng at Bryson Campbell. Tulad ng alam ng lahat, lilito lamang ang Danfire kapag naabot na ng isang cultivator ang Golden Core Realm at nalampasan na ang Heavenly Tribulation. Ngunit ngayon, ang tila walang kwentang cultivator na ito mula sa mortal na mundo ay lumikha ng Danfire, na may mga apoy na tumataas ng nakakatakot. Hindi kukulangan sa kung ano ang mayroon tayo mga late nascent soul stage cultivator, at malabo pa nga nating maramdaman na ang temperatura ng mga apoy na iyon ay mas mataas kaysa sa ating sariling infant fire. Hindi kumilos ng padalos-dalos ang mga matatanda at si Zo, bagamat hinarap nila ang sitwasyon ng may malamig at komprontasyong saloobin, ngunit mayroong kakaibang intriga sa sandaling ito, at tila kasabwat si Jin Buhuan sa dalawang ito. Hindi rin gumawa ng anumang padalos-dalos na kilos si Leia Erickson, dahil alam niyang wala siyang kalaban-laban sa solidifying peel cultivator na ito. Huminga ng malalim at tahimik si Grayson Martin. Ano pa bang ibang sikreto meron itong si Bryson Campbell na ito? Pagkontrol ng isip, Danfire, labis na siyang nagulat nito, kaya malamang may iba pang mga sikreto si Bryson Campbell, kahit man lang ilang mga sikreto na maaaring magligtas ng buhay niya. Napalunok din si Jin Buhuan, mapalad siya na hindi niya sinubukang gamitin ang kanyang katayuan para apihin ang iba, kung sinusunog siya ni Bryson Campbell gamit ang maliit niyang apoy, hindi ba't patay na siya. Leia Erickson ang pangalan mo, di ba? Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita si Yusuf Zoc, malamig na nakatingin kay Leia Erickson. Sabi niya, salita por salita, bumalik ka at sabihin mo sa iyong prinsipe na layuan ako. Ang pangalan ko ay Bryson Campbell, Panginoon ng Chicken Mountain sa South Mainland. Sa puntong ito, medyo naguluhan si Leia Erickson, bilang isa sa mga personal na gwardya ng prinsipe, hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa sinumang tagalabas, kaya kakaunti lamang ang nakakakilala sa kanya, ngunit paano nalaman ng taong ito kung sino siya? Hindi, ano ba yung sinabi niya? Si Bryson Campbell. Bundok ng manok sa Timog Mainland. Si Ginoong Campbell pala, pasensya na, mali ang pagkakaintindi ko. Palihim na huminga ng malalim ang mga matatanda at si Zo, Sus Mariosep, si Bryson Campbell pala ito. Ang disipulo ng Earth Immortal. Panginoon ng bundok ng manok. Hindi maaaring padalos-dalos ang isang ito, mayroong palihim na pagtatalo sa pagitan ng mga tagapaglingkod ng korte at ng Saint Dragon Pavilion, na bawat isa ay gustong sirain ang isa't isa,
kaya kung ang mga taga-korte ay makasakit sa isang panlabas na kaaway ng isang Earth Immortal, hindi iyon magiging matalino, at sa huli, makakabuti ito sa Saint Dragon Pavilion, kaya paulit-ulit na nagsaludo sina Elder Yuan at Zhou gamit ang kanilang kamao at palad. Nabasag na ang plaque natin sa langit at lupa. Bulalas ni Yusuf Zok, ngayong tila takot na ang lahat sa kanya o kahit papaano ay natatakot sa Earth Immortal sa likuran niya, kung hindi siya magmumukhang malakas, maaaring pagdudahan siya ng mga tao at lalong hindi siya pakialaman, kaya naman naging mapilit na siya ngayon. Huwag kang mag-alala, may malapit ng iPad alang isang manggagawa para gumawa ng bago. Agad na sumang-ayon si Zhou, sabay tango ng paulit-ulit. Mas makabubuti sana kung mayroon ding sulat ng papuri o kung ano paman, makakalimutan na ito ng hari ng mga Higgins, sa huli, isa na lamang siyang banal na prinsipe. Marahil dapat kayong kumuha ng isang taong mas mataas ang katayuan kaysa sa hari ng mga Higgins para sumulat ng formal na plaque na ilalagay sa ibabaw, sabi ni Yusuf Zok habang nakakuyong ang kanyang mga kamao. Sige, walang problema, nagpalitan ng tingin sina Elder Zhou at ang mga elder, sabay sulyap sa isa't isa at sabay na pagsulot sa palad, at umalis na, habang si Leia Erickson naman ay hindi nagmamadaling umalis, sa halip ay nakasimangot habang sinusuri si Yusuf Zok ng ilang beses. Nagkita na ba tayo dati? Naguguluhan na tanong ni Leia Erickson. Bumalik ka at sabihin mo sa prinsipe mo, kung maglalakas loob siyang guluhin ako ulit, ipapadalaw ko sa Panginoon ko. Takbo ka, malamig na sabi ni Yusuf Zok, habang ikinakaway ang kanyang manggas. Walang imak na tumalikod si Leia Erickson at umalis. Ginoong Campbell, Ginoong Martin, aalis na rin kami, paalam. Si Jin Buhuan, na nangunguna sa kanyang mga tauhan, ay agad ding umalis. Tumingin si Grayson Martin nang may paghanga kay Yusuf Zok, tama ang ginawa ni Yusuf Zok, ang maging mas mapamilit ng kaunti. Isang simpleng sabit lang, na nangangahas na saktan ang isang disipulo ng Earth Immortal, ano ang halaga ng isang sabit lang? Ang mapatay ay pagpatay, sino ang mangangahas na maghanap ng mali? Ituloy na natin ang musika, sabi ni Yusuf Zok, na may mapang-akit ng ngiti, sa mga bisita kasabay ng pagsaludo gamit ang kamao at palad. Ang iba, dahil mga cultivator at mga taga-Jiangho rin, ay hindi nang ahas na umakto na parang mga mayayabang at agad na gumanti ng kamao gamit ang palad, at ilan pa nga ay tumakbo palabas pagkatapos yumuko, kinailangan nilang iulat ang balita ng pagpapakita ni Bryson Campbell ng Chicken Mountain dito sa kanilang mga sekta. Ama, boss, nasaan ang Earth Immortal Ancestor? Ipabinyag mo sa kanya ang isang nakapagbibigay liwanag na binyag, gusto ko ring magpalabnaw ng isang tableta. Sa sandaling ito, masiglang hinawakan ni Wumao ang braso ni Yusuf Zok, hindi ba nibitawan? Ang galing talaga ng boss, ang kumuha ng Earth Immortal bilang master. Si Bryson Campbell ng Chicken Mountain ang kanyang amo. Ang mga tagapangalaga ng silid kulungan ng korte, ang mga matataas na opisyal ng Dragon Pavilion, ay pawang nagpakita ng 7 bahagi ng paggalang nang makita ang kanyang amo. Ito ay pambihira, hindi problema ang pag-condense ng tableta, mayroon akong elixir dito, at ang aking senior apprentice brother ay dalubhasa sa alchemy. Sa mga susunod na araw, tutulungan kita at si Hipag-yi na magsanay, at magsisikap na makamit ang isang tagumpay sa antas ng cultivation. Kuwait. Samantala, nagmadaling bumalik si Leia Erickson sa maharlikang palasyo ng hari ng mga Higgins. Hindi pa natutulog ang hari ng mga Higgins at nasa sala lang siya at nagbabasa ng libro. Hindi na bumalik sa palasyo ng hari ang 2 alagad kundi sa palasyo na lamang sila tumungo. Bumalik na ba si Erickson? Nang makitang tumatakbo pabalik si Leia Erickson mula sa labas, masayang ibinaba ng hari ng mga Higgins ang libro. Prinsipe, may lumitaw na problema, sabi ni Leia Erickson matapos huminga ng malalim ng ilang beses, at nagpatuloy, ang pinuno ng bahay aliwan na langit sa lupa, ay may nakatatandang kapatid na lalaki, at ang kapatid na ito ay si Bryson Campbell, ang Panginoon ng Chicken Mountain sa Timog. Ngayon lang, pinakawalan ni Bryson Campbell ang kanyang infant fire, sinusunog ang nakadikit na Panginoon hanggang sa mamatay, at itong si Bryson Campbell ay nasa late condensation period pa lamang sa kanyang cultivation level. May isa pang tao sa late nascent soul stage, na katuwang ni Bryson Campbell. Nakabalik na sa palasyo ang mga matatanda.
Pagdating namin, naroon din ang mga enforcer mula sa Saint Dragon Pavilion tulad ni Jin Buhuan at iba pa. Si Bryson Campbell ng Chicken Mountain. Hindi napigilan ng hari ng mga Higgins ang paghinga ng malalim nang marinig ang pangalang ito. Ngayon, ang buong kalangitan ay napuno ng usap-usapan tungkol sa Chicken Mountain, at tungkol kay Bryson Campbell, at tungkol sa Earth Immortal na iyon mula sa Chicken Mountain. Ang paglitaw ng isang Earth Immortal ay nagdulot ng kaguluhan sa buong mainland. Nabatid na, sa loob ng mahigit 5,000 taon, bukod sa kanilang ninuno ng pamilyang Lopez at sa unang Pavilion Master ng Saint Dragon Pavilion, walang ikatlong Earth Immortal ang lumitaw. At ang kanilang ninuno mula sa pamilyang Lopez at ang unang Pavilion Master ng Saint Dragon Pavilion ay sabay na nawala 5,000 taon na ang nakalilipas, kaya't walang nakakaalam kung saan napunta ang dalawa. Kaya, naputol ang linya ng mga Earth Immortal sa mainland, at ang mga Earth Immortal ay naging laman ng mito, mga maalamat na tauhan sa mga kwentong engkanto. Napakatuso talaga ng Bryson Campbell na yan. Hindi siya masyadong matangkad at hindi kahanga-hanga sa hitsura, ngunit ang kanyang mga pamamaraan ay lubhang sophisticado. Binalaan din niya kami na kung guguluhin namin siyang muli, papabisitahin niya ang kanyang Earth Immortal Master sa kamahalan. Tapat na ulat ni Leia Erikson. Bumuga ng mabahong hangin ang hari ng mga Higgins, tumayo, at nagsimulang maglakad-lakad sa sahig. Isang Earth Immortal, kahit ang isang taong may mataas na ranggo at autoridad tulad ng Haring Zuo Xian ay hindi maglalakas loob na mang-asar. Kung talagang ginalit ng isang tao ang isang Earth Immortal, maaari kanilang kitilin anumang oras. Sumpa man Ocean Von, napakasamang pangyayari ang dinala niya sa atin. Galit na ungol ng prinsipe. Tama, kamahalan, na alam pa pala ni Bryson Campbell ang pangalan ko, kakaiba talaga. Biglang sabi ni Leia Erikson. Nagulat ang hari ng mga Higgins. Paano magkakaroon ng pakialam ang isang taong tulad ni Bryson Campbell sa pangalan ng isang gwardya sa tabi niya? Ano ang ibig sabihin ni Bryson Campbell dito? Sa palagay ko kilala niya tayo, mukhang pamilyar na pamilyar siya sa atin. Patuloy ni Leia Erikson. Kilala niya ba kami? Pamilyar. Biglang natigilan ang Haring Higgins sa kanyang paglalakad, nang may isang taong pumasok sa isip niya. Hindi pa rin ba natatagpuan ang kinaroroonan ni Yusuf Zok? Naalala niya si Yusuf Zok, na ang pinagmulan ay lubhang mahiwaga. Hindi pa, parang nawala na lang siya sa ere, umiling si Leia Erikson. Sa tingin mo ba si Bryson Campbell ay maaaring si Yusuf Zok? Biglang matapang na naghipotesis ang hari ng mga Higgins. Nagulat si Leia Erikson, pagkatapos ay agad na umiling, at sinabing, hindi. Sigurado ka ba? Hamon ng hari ng mga Higgins. Oo naman, itong si Bryson Campbell ay hindi kahanga-hanga sa hitsura, hindi masyadong matangkad, ibang-iba kay Yusuf Zok, at dati ay nagsanay si Yusuf Zok ng Big Fetus Breath, samantalang si Bryson Campbell ay nasa late condensation period, na tila mayroong napakatatag na estado ng cultivation. Bukod dito, hindi pa kailanman nabitawan ni Yusuf Zok ang kanyang espada noon, habang walang laman ang mga kamay nitong si Bryson Campbell. Kung siya si Yusuf Zok, imposibleng hindi niya dadalhin ang espada niya. Maganda ang punto mo, pero dahil pinagtaksilan ko si Yusuf Zok, at dahil alam ko ang ugali niya, malamang darating din siya para sa atin sa malaot madali. Tungkol naman kay Bryson Campbell, iiwasan na lang natin siyang pukawin muli.